Tigil, amoy na pulubi, ang daldal mo, sinisira mo ang pangalan ko. Sawang-sawa na ako sa'yo, papagalitan kita. Tigil. Hari ng medisina, pulubi lang iyan. Huwag mong babaan ang sarili mo sa kanya. Teka, Anong nangyari? bago mahiga sa koma ang kuya ko, lagi niya akong pinagbibili na huwag mang-api ng mahina at laging gumawa ng mabuti. Narito ang 1,000,000 para sa iyo. Gamitin mo para mapabuti ang buhay mo at makahanap ng trabaho. Teka, Ano yon? hindi ako tumatanggap ng pabor ng walang kapalit. Sabihin mo ang isang hiling mo at tutuparin ko iyon. Ano ikaw? Ang tutupad sa hiling ko. Tama, gagawin kong katotohanan ang pangarap mo. Hirap ka nga sa pagkain at damit. Paano mo matutupad ang anumang hiling ko? Anumang pangarap ay posible. Binibini, dapat kang humanap ng trabaho at tumigil sa pagpapasikat para mabuhay. Talagang nawala na ang tiwala sa mundo. Pero minsan, ang tiwala lang ang tanging pag-asa. Anong sinabi mo? Sabi ko kapag tumigil ka ng maniwala, wala nang pag-asa. Ganun ba? Sige, tingnan natin kung ano talaga ang kaya mo. Ang pinakamalaking hiling ko ngayon ay magising ang kuya ko. Kaya mo ba iyon? Matutulungan kitang makamit ang anumang pangarap. Kasama na ang paggawa sa iyo bilang pinakamakinang na lalaki sa mundo. Hindi ko kailangan iyon. Gusto ko lang magising ang kuya ko. Sigurado ka ayaw mong isipin ang sarili mo? Hindi. Magkasama kaming lumaki ng kuya ko. Walang saysay ang lahat ng kayamanan at karangalan sa mundo kung ikukumpara sa kalusugan niya. Sige, kung gayon tutuparin ko na ang pangarap mo ngayon din. Anak, bakit mo dinala rito ang isang pulubi? Tatay, sabi niya kaya niyang pagalingin ang kapatid ko. Ano, kaya niyang pagalingin si Yuhuay? Sabi niya kaya niya. Kalokohan! Maniniwala ka sa kung ano-anong sabihin niya. Kailan ka ba matututong maging praktikal? Eksakto, kung ang isang pulubing hampas lupa ay makakapagpagaling, para saan pa ang mga taon namin ng pag-aaral ng medisina? Mukha siyang pulubi pero malamang manloloko lang yan. 5,000 taon na ang nakalipas, gumawa ang mga sinaunang tao ng mga kasabihang tulad ng huwag husgahan ang isang tao sa kanyang itsura at bulag para babalaan ang mga susunod na henerasyon. Pero hanggang ngayon, ganoon pa rin katanga ang mga inapo nila. Nakakalungkot para sa sibilisasyon ng tao. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ang angkan namin na Chin ang pinakamayaman sa Great Shia. Kung magloloko ka dito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapamulubi pa sa mga kalye. Mukha siyang palaka, gustong-gustong magpakasal sa panganay. Hindi, gusto niya silang apat. Masasabi kong isa siyang palakang nangangarap sa karne ng gansa. Tama na, mga gwardya, itapon niyo siya. Teka muna, lahat. Anak, ano ba ang ginagawa mo? Ama, nakakoma ang kapatid ko at wala nang magawa ang mga kilalang doktor. Dahil sinabi ng binibining ito na kaya niyang pagalingin siya, baka pwede nating subukan muna siya. Kung manloloko nga siya, saka na natin siya pag-initan. Hindi pa huli ang lahat. Bibigyan kita ng pagkakataon, pero kung wala kang kakayahan, alam mo ang mangyayari. Ako ang pinakikiusapan ng mga tao na gamutin sila. Nandito lang ako dahil may utang na loob ako sa binatang ito. Sa ugali mong yan, wag na. Hindi ko siya gagamutin. Binibini kung may maisip kang ibang panaginip mamaya, hanapin mo ako. Ate, huwag kang umalis. May iba ka pa bang kailangan? Palaging mabait sa akin ang kuya ko. Kung may mangyari sa kanya, ayaw ko na ring mabuhay. Iligtas mo siya, pakiusap. Kung mapapagaling mo siya, pakakasalan kita, magiging tapat ako sa iyo lamang. Sige, para sa'yo, tutulungan kita. Hala, nag-iiba na ang panahon. Ngayon kahit pulubi ay pwedeng mag-practice ng medisina. Nakakita na ako ng mga manloloko pero ngayon lang ng isang napakakumbinsing tulad niya. Pulubi siya, ipinapakita lang kung gaano kababa ang panloloko niya. Hoy, bakit talagang umaakyat doon ang pulubi? Magiging katulad kaya siya ng mongheng si Jigong, kukuskusin ang pil mula sa kung saan at ipapakain sa binata? Tama. Tumahimik kayong lahat. Ang galing ng pag-arte. Hoy, anong ginagawa mo? Kita mo, alam kong may masamang balak siya sa binata. Dinudungisan niya ang binata sa harap ng lahat.
Mga gwardya, balan ninyo ng binti. May congenital heart disease siya, kasabay ng pag-atake ng shock-induced ALS? Ano ang sinabi mo? Kalokohan! Sa isang tingin lang, malalaman mo kung anong sakit niya? Eksakto. Nag-aral ako sa ilalim ng mga kilalang doktor. Narinig ko na ang ALS pero hindi pa ang shock-induced ALS. Puro kalokohan yan. Pero si Yu Huai ay may congenital heart disease talaga. Hulaan mo pa ng ilang sakit, siguradong may tatama ka. Di niyan gaanong kagalingan. Ang mahinang paghinga ay senyales ng problema sa puso. Kahit ako nakikita yan, pero yun di ang sanhi. Tama, ang terminong shock-induced ALS ay wala sa mga kasalukuyang medical literature. Talagang gawa-gawa lang niya yan. Nanay, Jojo, naghiwalay na ba kayo ni Jolie? Hindi, bakit? Bakit siya magpapakasal sa iba? Magpapakasal sa iba? Kanino? Sa mabuting kaibigan mo si Yang Ting. Silang dalawa, nanay. Kailan ang kasal? Sa makalawa. Sige, ako na ang bahala. Talagang walang medical record ng congenital heart disease na kombinado sa shock-induced ALS. Kasi wala pang nangyaring kaso ng ALS sa pasyenteng may congenital heart disease. Ang posibilidad ay isa sa 100 milyon, 10,000 beses na mas bihira kaysa manalo sa loto. Ang yabang ng salita mo. Bakit di mo nalang gamutin ang binata? Eksakto. Tigilan mo na ang kakabuladas. Kung maililigtas mo siya, luluhod ako at magmamano sa'yo. Bilisan mo. Basta maligtas mo si Yu Huai, tutuparin ko ang pangako at papakasalan ka niya. Ate, kaya mo ba siyang iligtas? Wala akong sakit na hindi ko kayang gamutin. At wala akong taong hindi ko kayang iligtas. Maghanda ng banyo at punuin ang batya ng maligamgam na tubig na 45 degrees. Punuin ang batya ng maligamgam na tubig na 45 grado? Para saan? Huwag mo nang alamin kung para saan. Gawin mo na lang. Kailangan pa bang magtanong? Tingnan mo siya. Ang dumi-dumi niya. Malamang gusto lang niyang maligo ng mainit. Kapag may sinabi ka pang isa, mangingisay ang buong katawan mo at maglalaway ka. Katawa-tawa. Ako mangingisay? Ito, ano yung nangyayari? Hala, lason ito. Walang hiyang pulubi. Ang lakas ng loob mong lasunin ang hari ng medisina. May nakikita ba kayong lason sa mga kamay ko? Malabong marunong maglason ang isang pulubi. Malamang yung dati ng lason sa katawan ng hari ng medisina ang sumpong. Tulungan kita. Pitong bituin, naabot na ng walang kamatayang manggagamot ang maalamat na pamamaraan ng pagtutusok. Kahanga-hanga, Kapag ako ang nagpapagaling, hindi makapagsalita ang hari ng impyerno. Pitong bituin, bumalik sa inyong pwesto. Lahat ng lason mawala. Anong nangyayari? Ito pala ang maalamat mong kasanayang medikal na nagpapatahimik sa hari ng impyerno? Kung ganoon kang magaling, ikaw na ang magligtas sa kanya. Hindi ako pumapatay ng mabubuting tao, ni nagliligtas ng mga hindi karapat-dapat. Sinabi ko sa iyong maghanda ng maligamgam na tubig sa batya. Bilisan mo. Tagapangasiwa. Opo. Maghanda ka agad. Opo. Tingnan natin kung anong mga pakulo ang meron ka ngayon. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo malilimutan. Magmayabang ka lang. Ginong Chin, ang taong ito ay may masamang hangarin. Dapat kang mag-ingat. Huwag mong hayaang samantalahin kanya. Ako si Chin, kilala bilang Diyos ng yaman, bantog sa buong lupain. Kung may mga has na magbalak laban sa akin, papahirapan ko siya ng 1,000 beses. Ginoong Chin, talaga bang hahayaan mong isang pulubi ang maggamot sa iyong anak? Hindi ka ba natatakot na dagdagan pa niya ng sakit? Tama. Yamang wala sa inyong naniniwala, ayos lang. Kung gayon, halina tingnan ninyo ng personal. Siyempre titingnan namin, tara na. Manood tayo ng palabas. Tara na, kasama rin kami. Pangalawang binata, handa na ang maligamgam na tubig sa banyo. Ate, ano na ang dapat nating gawin? Ano ang ginagawa mo? Kung ayaw mong mamatay ang iyong anak, huwag mo akong pigilan. Kung hindi, kahit na Diyos, walang makakapagligtas sa kanya. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito.
Ano, kayong dalawa lang ang nasa loob? Kung hindi mo ikinahihiya na makita ng lahat ang iyong anak, hayaan mo silang pumasok. Babalaan kita, huwag kang magtangka ng kalokohan. Chin, huwag kang magtiwala sa pulubing iyon. May masamang balak talaga siya sa binata. Paano kung magbuntis siya sa kanya? Tama, isang pulubi lang siya, wala siyang mawawala. Kung magkakaroon siya ng anak, isasangkot ka niya. Ikaw at ang pamilya Chin ay pagtatawanan. Hindi ba halata? Kung hindi namin siya napagaling ng hari ng medisina, nang walang kamatayang manggagamot, at ako, paano magagawa ng isang pulubi? Scam lang talaga ito. Ako, Tatay, ano yon? wala na tayong choice. Kung lalo pa tayong mag-aantay mamamatay ang kapatid ko, kailangan nating magtiwala sa kanya. Saan mo ba talaga nakita ang taong ito? Sa tabi ng daan. Kalokohan. May nakita ka lang sa tabi ng daan, akala mo makakapagligtas ng buhay? Pangalawang binata, ang naive mo naman, maraming scammer ngayon. Nagtiwala ka sa isang pulubi sa tabi ng daan? Chin, pigilan mo siya habang may oras ka pa. Kung hindi, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Nakakagalit ito. Ngayong araw na ito, papagbayarin ko siya. Nakakagalit ito. Ngayon, papagbayarin ko siya. Babae, hinahamon mo ako. Tingnan mo ang anino na iyon. Nagyayakapan sila. Ang pulubi ay niyayakap si Chin, ang panganay na binata. Hindi lang yakap, naghahalikan sila. Ang pulubi ay humahalik kay Chin, ang panganay na binata. Kung alam ko lang na ganito katanga ang pamilya Chin, sinabi ko sana na kaya ko rin siyang pagalingin at makipagpalipas ng gabi sa kanya. Ang swerte ng pulubi na iyon, tiyak na tuwang-tuwa siya. Nakakagalit. Mga gwardya, patayin ninyo ang pulubi na iyon. 5 elementong kimen pader na bakal. Walang kwenta. Hindi man lang mabasag ang pinto. Umalis ka dyan. Ako na ang gagawa. Tatay. Nakikita mo, Chin na Diyos ng yaman, ang pulubi na ito ay hindi lang isang manloloko. Marunong siya ng maitim na sining. Ngayon, ang reputasyon ng pamilya Chin ay talagang nasira. Katarantaduhan ito. Bilis, tawagin ang 4 na makalangit na hari. Kung hindi ko papatayin ng kontrabida ngayon, hindi ako karapat-dapat sa titulong Diyos ng yaman. Kaagad tawagin ang 4 na makalangit na hari. Oo. Dumating na ang 4 na makalangit na hari. Nagpupugay kami sa Diyos ng yaman na si Chin. Tumayo kayong lahat, mga makalangit na hari, sakto ang dating ninyo. Nasa loob ang isang pulubi na binihag ang aking anak, umaasang gagamitin ng bata para umangat ang kanyang estado. Gumamit siya ng ilang maitim na sining para isara ang pinto. Hindi namin ito mabuksan. Nakikiusap ako na makialam kayo at tulungan akong hulihin ang masamang ito.
Diyos ng yaman na Chin, huwag kang mag-alala. Isang karaniwang manloloko lang yan. Madali ko siyang mahuhuli. Kalokohan ito. Saang lugar ako pumunta? Sino ang makakapigil sa akin? Ikaw, ano ang ginagawa mo? Ginagamot kita. Kalokohan, ginagamot mo ako sa bathtub. Malinaw na gusto mong Kakagaling mo lang, huwag kang masyadong mag-init ang ulo. Kung hindi, huwag kang magsalita ng isa pang salita. Mga gwardiya, hulihin siya. ang ibig kong sabihin, huwag kang magalit pagkatapos mong gumaling. Kung hindi, mahihimatay ka. Akala ko naririnig ko si Yuhuay na humihingi ng tulong sa loob. Bilis! Gibayin ang pinto! Hayaan mo akong gawin ito. Kakaiba ang pintong ito. Pagtulungan natin ang ating lakas. Ano ang nangyayari? Sobrang kakaiba ito. Ito, may demonyo sa loob. Isang demonyo. Katarantaduhan ito. Ako si Chindafu, ang Diyos ng kayamanan, ang yaman ko'y kalat sa dagat at ang koneksyon ko'y abot sa lahat ng dako. Ngayon, may pulubi na dumating sa aking pintuan at wala akong magawa. Kung kumalat ang balitang ito, paano na lang ang mukha ko? Mayordomo, Opo. agad mag-alok ng mataas na gantimpala. Tipunin ang lahat ng mga maestro sa bayan upang tulungan akong patayin ang masamang ito. Ginoo, ang gantimpala ay baka matagalan. Mas mabuting iulat ito sa tanggapan ng seguridad. Hayaan silang humawak ng pag-aresto. Tama, iulat ito sa tanggapan ng seguridad. Ang ganoong masamang tao ay dapat harapin ng tanggapan ng seguridad. Eksakto. Pagkatapos ng tanggapan ng seguridad, nandyan ang militar. Gaano man kalakas ang kriminal, hindi sila kalaban ng militar. Muntik ko nang makalimutan, ang militar ay may mga baril at kanyon. Gaano man kalakas ang taong ito, makakatiis ba siya sa putok ng baril? Tumawag ka agad sa tanggapan ng seguridad. Sabihin mong tulungan nila ang pamilya Chin na hulihin ang masamang ito. Opo. God of Wealth Chin, sinabi ko sa'yo, ang pulubi na ito ay may masamang mukha at masamang hangarin. Hindi ka naniwala sa akin. Kasalanan mo lahat ito dahil nagtiwala ka sa isang pulubi sa kalsada at dinala mo pa siya rito. Hindi ko alam. Mukha naman siyang matapat, hindi parang masamang tao. Second young master, napaka-inosente mo naman. Kahit ang isang tanga ay alam na hindi makakapanggamot ang isang pulubi sa kalsada. Eksakto. Ang hari ng medisina, ang dakilang manggagamot at ako, ang immortal na manggagamot, ang pinakamahuhusay sa larangan ng medisina. Kung kahit kami ay hindi makapanggamot nito, paano pa kaya ang isang pulubi? Kapag desperado na, desperadong paraan ang gagawin. Master, naiulat ko na sa tanggapan ng seguridad. Papunta na sila. Mabuti. Ipulong mo agad ang lahat ng gwardya ng pamilya Chin at paligiran ng lugar. Huwag mong hahayaang makatakas ang salbahing ito. Opo. Ang tapang mong bastusin ang pamilya Chin, kung hindi kita gagawing pira-piraso, hindi ako karapat dapat tawaging lalaki. Tatay, sa tingin ko may mali. Ano ngayon? Narinig ninyong lahat ang sigaw ng kapatid ko kanina, di ba? Siyempre, kung hindi ko narinig ang pagtawag ni Yuhuay ng saklolo, bakit ako mag-aalala ng ganito? Pero ang kapatid ko ay nasa koma, tuluyang walang malay. Paano siya biglang sumigaw? Baka nagamot na siya ng babaeng pulubi? Totoo nga, nasa koma si Yuhuay. Paano siya biglang sumigaw? Baka talagang ginising siya ng pulubi. Mali talaga. Ginoong Chin, huwag nang magkamali pa. Doktor, ano po ang ibig sabihin? Sa larangan ng medisina, mayroong isang matinding pamamaraan na tinatawag na matinding pagpapagising. Kahit sa isang pasyenteng walang malay, ang paggamit ng ganitong malupit at matinding paraan ay maaaring magpasigla sa mga nerve response ng pasyente at gisingin siya. Ngunit ang paggising ay panandalian at masakit, parang uminom ng lason para maibsan ng uhaw.
Kaya pinaghihinalaan kong ginamit ng pulubi ang nakakahiyang matinding pagpapagising na pamamaraan na ito sa binata. Oo, tama. Ang pag-iyak ng binata kanina ay hindi normal. Malamang ay pansamantalang paggising lang iyon dahil sa pag-atake ng pulubi. Eksakto, kung talagang pinagaling ng pulubi ang binata at nagising siya, bakit hindi sila lumabas? Maliwanag, may masamang balak siya. Wag nang magsalita pa. Bilis, gibain muli ang pinto. Ako mismo ang papatay sa pulubing iyon. Sige na. Ginoo, narito na ang opisyal ng seguridad. Mabilis, anyayahan mo silang pumasok. Nasaan ang masamang pulubi? Kapitan Zhao, narito ka na. Kailangan mong tulungan akong hulihin ang masamang ito. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng angkan ng Qin. Ginoong Chin, maging kampante ka. Ang pagpapanatili ng kapayapaan ay tungkulin ko. Kung may mangahas gumawa ng krimen sa tahanan ng mga Chin, ako ang huhuli at magpaparusa sa kanila. Nasaan ang pulubi? Pakiusap, dalhin mo ako roon. Dito, nasa loob ang pulubi. Hawak ang aking anak bilang bihag. Gumamit siya ng isang uri ng itim na sining. Ang pinto ay parang pader na bakal, hindi mabutas. Hindi namin ito masira. Hindi mabutas. Hayaan mong subukan ko. Hugutin ang inyong mga sandata. Puntiryahin. Putok! Ito, anong yung nangyayari dito? Gawa ng pulubi, yung madilim na sining. Ilang beses na naming sinubukang basagin ang pinto, pero wala talaga. Kaya kailangan naming tawagin si Kapitan Zhao. Walang duda, gumagamit ng madilim na sining ang pulubi. Tinapik lang niya ang hari ng medisina, nagbula-bula na ang bibig, halos hindi na humihinga. Ano? Isang tapik lang, nagbula-bula na ang bibig at muntik nang mamatay? Tingnan mo, nandyan siya. Nalason ba siya? Una, akala ko rin ay lason. Pero sinubukan naming dalawa ni Immortal Healer, hindi namin makilala ang lason. Oo, kung hindi namin makikilala ang lason ng dakilang manggagamot at ang sa akin, hindi yan lason. Madilim na sining, yan sigurado. Kung talagang marunong ng madilim na sining ang kontrabidang to, baka hindi natin siya kaya. Kailangan nating i-report ito sa Supernatural Bureau at humingi ng tulong mula sa mga may kapangyarihan. Wala nang oras para mag-aksaya. Kapitan Zhao, pakikontakin mo agad ang Supernatural Bureau para sa backup. Oo. Sige, tatawag ako at i-report ito sa Supernatural Bureau kaagad. Oo, i-report mo sa Supernatural Bureau para mahuli ang kontrabida. Huwag na mag-report, ako na. Nakatakas siya, nakatakas ang kontrabidang ito. Hulihin siya. Teka, Impyernal na babae, anong masasabi mo para sa sarili mo? Naghahasik ng katiwalian sa etika ng medisina, hulihin siya at putulin sa piraso. ano ang sinabi mo? Ako ang nagligtas sa taong hindi ninyo mailigtas tapos ako pa ang akusahan ninyo ng pagpapabaho sa etika ng medisina? Ikaw, ang nagpagaling sa binata? Nasa bingit ng kamatayan, nagsisinungaling ka pa rin? Kung hindi kayo naniniwala, subukan ninyong kuhanin ang pulso niya. Ang kanyang congenital heart disease at shock-induced ALS ay gumaling na. Dapat siyang magising sa loob ng 1 oras. Tingnan ninyo ang inyong sarili. Nagpapanggap, ilalantad kita. Matatag at normal ang pulso. Gumaling nga talaga ang binata. Ano, gumaling nga ba talaga siya? Diyos na manggagamot, totoo ba? Gumaling nga ba talaga ang kapatid ko?
Imposible. Ako, ang immortal healer ay walang magawa. Paano siya mapapagaling ng isang pulubi? Kulang ang iyong kakayahan, kaya mali ang pagbasa mo. Subukan ko. Immortal healer, mauna po kayo. Oh, gumaling nga siya. Paano ito nangyari? Immortal healer, totoo ba? Gumaling na ba talaga ang kapatid ko? Oo, matatag na ang pulso niya. Normal na ang tibok ng puso. Maging ang kulay ng mukha niya ay bumalik na sa malusog na pamumula. Nagkaroon na nga ulit ng kulay ang mukha ng kapatid ko. Hindi na ito maputla. Tatay, gumaling na ang kapatid ko. Maayos ang paghinga, normal ang mga vital signs. Talagang gumaling si Yuhuay. Ikaw, paano mo ito nagawa? Sa buong Great Shia, isa lang ang may kasanayan sa medisina na higit pa sa hari ng medisina, sa akin at sa immortal healer. Iyon ang maalamat at misteryosong santo ng medisina. Baka ikaw ang santo ng medisina? Imposible. Ilang dekada nang nagpractice ang santo ng medisina. Walang kapantay ang kanyang kakayahan. Siguro ay 100 taon na siya ngayon. 20 ilang taon pa lang siya. Paano siya magiging santo ng medisina? Kung hindi ang santo ng medisina, baka isang alagad. Totoo bang may santo ng medisina na kayang magligtas ng tao mula sa bingit ng kamatayan? Hindi mahalaga kung sino ako. Tigilan na ang paghula. Nailigtas ko na ang kapatid mo. Ituring mong natupad na ang hiling mo. Aalis na ako. Ikaw, maging mas mabuti ka sa hinaharap. Ate, sandali. May iba ka pa bang kailangan? Sinabi ko, kung maililigtas mo ang kapatid ko, pakakasalan kita. Gusto mo talagang pakasalan ako? Siyempre, tinutupad ko ang aking salita. Iniligtas mo ang kapatid ko. Ikaw ang aking tagapagligtas. Maaari kang humingi ng kahit ano. Oo, noong mag-alok ako para iligtas ang anak ko, malinaw kong sinabi, ang sino mang makakapagligtas sa kanya ay maaaring pakasalan siya. At kahit na magmana ng yaman ng pamilya Chin, laging inuuna ng pamilya Chin ang integridad. Sinasabi namin ang ibig sabihin at ginagawa ang sinasabi. Pero isa lang akong pulubi. At ang pagligtas sa anak mo ay talagang swerte lang. Swerte lang? Ano ang ibig mong sabihin? Isang maestro ang nagbigay sa akin ng reseta na makakagamot sa ALS na dulot ng pagkabigla. Kaya't nagkataon na nailigtas ko siya. Wala talaga akong anumang kasanayan. Hindi mahalaga iyon. Dahil iniligtas mo ang anak ko kahit paano, kailangan kong tuparin ang aking salita. Iyon ang tuntunin ng pamilya Chin. Oo, kung gusto mo ang kapatid ko, pakasalan mo siya. Kung gusto mo ako, pakasalan mo ako. Alin man sa dalawa, iniligtas mo ang kapatid ko. May malaki kaming utang na loob sa iyo. Natutuwa akong may ganyang integridad kayo. Pero ang isang tunay na manggagamot ay dapat maglaan ng sarili sa pagliligtas ng buhay, hindi sa paghabol sa katanyagan at kayamanan. Ang mga bagay na iyon ay nagbubulag lamang sa paningin at konsensya. Aalis na ako. Ate, May problema pa ba? sa tingin ko ay napakabuti mong tao. Pakiusap, pag-isipan mo ulit. Maraming babae ang nangangarap na mapakasalan ako o ang kapatid ko at tumira sa pamilya Chin. Oo, marami ang ganun ang iniisip pero hindi ako kasama sa kanila. Bukod pa riyan, sinagip kita dahil naglagay ka ng barya sa mangkok ko. Hindi naman kalakihan pero mabuti ang intensyon at ang kabaitan ay dapat gantimpalaan. Pantay na tayo. Sige, alagaan mo siyang mabuti. Aalis na ako. Ang galing ng prinsipyo niya. Akala ko kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa medisina. Handa na akong humanga sa kanya, pero reseta lang pala iyon mula sa iba. Swerte lang. Kahit na swerte lang iyon, tanga pa rin siya. Hindi niya kayang hawakan ang ganoong kalaking kayamanan. Kayong dalawang manloloko, lumabas kayo. Chin na Diyos ng yaman, huwag naman ganon. Kaya naming gamutin ang ibang mga sakit. Kung hindi kayo aalis, pakakawalan ko ang mga aso sa inyo. Lumabas na kayo ngayon. China Diyos ng yaman, may iba pa po ba? Wala na. Salamat sa abala, Kapitan Zhao. Kung ganoon, aalis na kami. China Diyos ng yaman, aalis na rin kami. May mali. Ano yon, Itay? Ang pulubi na iyon ay hindi ordinaryong tao. Ano ang ibig mong sabihin? Isipin mo, sabi niya nakakuha siya ng reseta mula sa iba at nagkataon lang na na-cure si Yuhuay. Pero paano naman ang pinto ng banyo? Hindi ito mabuksan kahit bala hindi makapasok. Swerte lang din ba iyon? Malinaw, mayroon siyang kakayahang hindi kayang sukatin. Kung napakagaling niya, bakit siya namamalimos sa kalye? Kung tunay na pulubi lang siya, bakit hindi siya naakit sa'yo, sa kapatid mo, o sa $1,000,000,000 na yaman ng pamilyang Chin? Totoo yan, sino nga ba siya? Umalis ka dyan, gago. Kuya? Pinata, Yuhuay, gising ka na! Itay, pangalawang kuya, anong nangyari sa akin? Kuya, bigla ka na lang nawalan ng malay. Nag-alok ng gantimpala si Itay para sa mga sikat na doktor mula sa buong mundo pero walang nakakatulong. Sobrang nag-alala kami.
Ano, may sakit ako at walang doktor sa buong mundo ang makakapagpagaling sa akin. Oo, nag-post pa ako ng notice sa buong mundo. Sino mang makakapagligtas sa'yo, ipinangako kong maaari siyang pakasalan ka. Kahit ang hari ng medisina, ang banal na doktor at ang walang kamatayang manggagamot ay dumating pero hindi nila kayang tulungan. Eh sino ang nagligtas sa akin? Nakahanap si Yusha ng isang pulubi sa tabi ng daan at dinala siya rito. Akala namin lahat ay manloloko siya, pero siya pala ang nagpagising sa'yo. Ang galing. Isang pulubi? Ikaw, anong ginagawa mo? Ginagamot kita. Yun ba yung babae sa bathtub kahapon? Kuya, naaalala mo ba siya? Nang magising ako kahapon, may kakaibang babae sa tabi ko. Akala ko si Raulo siya pero mali ako. Nasaan siya? Gusto ko siyang pakasalan. Siya. Sabi niya ayaw niya ng kahit ano at umalis na. Hindi pwedeng ganon. Siya ang babaeng nagligtas ng buhay ko. Ako, si Chin Yuhuay, wala nang ibang pakakasalan. May punto ka. Pero sa tingin ko babae siyang nakakita na sa kawalang kabuluhan ng mundo. Natatakot ako. Kapag mas pambihira ang babae, mas determinado akong makuha siya. Ibigay mo sa akin ang impormasyon niya. Hahanapin ko siya. Mayordomo, Opo. hanapin mo ang impormasyon niya at ibigay mo sa binata. Sa loob ng maraming taon, wala pang babaeng nakakuha ng atensyon ko. Akala ko mag-isa na lang ako habang buhay. Hindi ko inasahang may ibang plano ang tadhana. Kuya, sundan mo lang siya ng buong tapang. Sa tingin ko, napakabait talaga ng ate. Kapag nakuha ko na ang impormasyon niya, kukunin ko ang buong yaman ng pamilya Chin at hahanapin ko siya ng personal. Tita Chen? Oh. Jolie, nandito si Changxi. Umupo ka. Anong problema? Wala naman. Nararamdaman ko lang na tapos na ang relasyon at engagement ko kay Shen Zhao. Pakipirma nito annulment agreement. Annulment? Jolie, anong ibig mong sabihin dito? Ano sa tingin mo? Hindi ba malinaw ang sinabi ng kapatid ko? Tinatapos niya ang engagement kay Shen Zhao. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng salita? Changzi, Jolie, pero noon hindi kayang tustusan ng pamilya ninyo ang tuition. Si tatay ni Zhao Zhao ang nagbayad ng pag-aaral ninyo. Doon nagsimula ang engagement. Paano ninyo basta-basta ititigil? Tuition? May 100,000 ang card na ito. Kasya na yan para sa tuition naming magkapatid. Bumili ka na lang ng gamot. Changzi, hindi yan ang punto. Hindi pera ang usapan dito. Usapang integridad to. Kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Integridad? Anong integridad? Gusto mo lang ng mas maraming pera? Hindi pwede. Magiging tapat ako. May bago na akong nobya. Iminumungkahi kong tanggapin mo na lang ang pera, kansilahin ang kasunduan, at maging masaya na lang tayong lahat. Kung hindi, lalagyan ko ng malaking pangit na label ang iyong anak na babae. Jolie, paano mo nagawa to? Lagi namang mabuti sa'yo si Zhao Zhao. Nung binubuli ka sa eskwela, ipinaglaban ka niya. Binugbog siya ng 5 o 6 na tao. Ngayon, naghihirap siya para sa mas magandang kinabukasan ninyong dalawa. Ganito mo siya tratuhin, wala ka bang konsensya? Konsensya? Ang konsensya ba ay ang pakasalan ng isang babaeng walang-wala at pagtawanan? Ano, nakakatawa ka ba dahil pakakasalan mo ako? Naku, Zhao Zhao, nakauwi ka na. Tamang-tama ang dating mo. Shen Zhao, dahil nandito ka na, pirmahan mo na itong kasunduan para sa pagkansela. Ikaw, Pipirma lang ako dahil sinabi mo, sino ka ba? Anong ginagawa mo, Shen Zhao? Ganyan kang makipag-usap sa kuya ko? Gusto mong sampalin kita? Sampalin ako, subukan mo. Mahawakan mo ang kamay ko, babaliin ko. Mahawakan mo ang paa ko, babaliin ko. Mahawakan mo ang ulo ko, durugin ko. Subukan mo. Gagawin ko. wag na Changzi, wag kang gumawa ng gulo. Kuya, wag mo siyang palampasin. Mahirap lang yan. Akala mo makakapag-asawa pa sa'yo? Kung hindi ko siya sasampalin, hindi niya malalaman ang kanyang lugar. Shen Zhao, pirmahan mo na ang kasunduan. Tapusin na natin ito ng mapayapa. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Ano? Nakakahiya ako? Hindi ba? Hindi ka pa nga karapat dapat sa akin pero ikaw ang kumakapit. Hindi ba nakakahiya yon? Hindi ako karapat dapat para sa'yo. Bulag ka sa tunay kong halaga at estado. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw, tama na. Tigilan mo na ang nakakasuklam na pagmamayabang na yan. Ang hirap ba aminin na wala kang kwenta? Sige, aminin ko wala akong kwenta. Ngayon sabihin mo nga, paano ako naging walang kwenta? Magkasama kayong lumaki ni Yang Ting. Mas mahirap pa ang pamilya niya kaysa sa iyo. Pero siya, nagnegosyo, naging CEO na ang halaga ay daan-daang milyon at malapit nang mag-IPO ang kanyang kumpanya. Samantalang ikaw, wala kang na-achieve. Hindi ka ba nahihiya? Paano ka nabubuhay ng walang kahit kaunting dignidad? Kaya pala interesado ka kay Yang Ting.
Sa totoo lang, oo. Mas mabuting sabihin ko na sa'yo nakatakda na ang kasal namin. Ang pagpunta ko rito para kanselahin ang engagement natin ay huling paggalang na lang. Sang-ayon ka man o hindi, magiging kami. Katawa-tawa, akala mo bang isang walang kwentang tao tulad ni Yang Ting ay karapat-dapat ipagmalaki sa akin? Marahil hindi mo alam, pero lahat ng meron siya, ako ang nagbigay. Kung wala ako bilang kaibigan niya, wala rin siya. Hindi ko inakala na pagkatapos ko siyang tulungang magtagumpay, ipagkakanulo niya ako at agawin ang lalaki ko. Ano, si Yang Ting ay tinulungan mo, nababaliw ka na ba? Hindi lang baliw, sira ulo talaga siya. Si Yang Ting ay isang CEO na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ano ba naman ang maibibigay mo sa kanya? Ang iyong kapal ng mukha? Hindi ko kailangan na maniwala ka sa akin, ngunit patutunayan ko ito ng katotohanan at sasampalin kita. Tama na. Itigil mo na ang nakakasukang pagmamayabang na yan. Sabihin mo, anong mga kondisyon ang magpapapayag sa iyong kanselahin ang kasunduan? Sige, ikaw at si Yang Ting ay gumawa ng video na nagsasabing kayo ay walang kwenta, saka ko kayo palalayain. Ano, gusto mong gumawa kami ng video na nagsasabing kami ay walang kwenta? Sira ulo ka, kami ay matagumpay at makapangyarihang mga tao. Paano ka, isang pulubi? Eksakto, ang isang pulubi tulad mo ay walang karapatang makipag-usap sa amin ng ganyan. Ano, tinatawag mo akong pulubi? Hindi ba, Shenjiao, ang pagsuot mo lang ng damit ay hindi nangangahulugang mayaman ka na. Alam na namin na namamalimos ka sa kalye. Alam? Ano ang alam ninyo? Tingnan mo na lang. Nako, Zhao Zhao, namamalimos ka ba talaga sa kalye? Ma, nag-e-experience lang ako ng buhay. Huwag kang magkunwari. Maliwanag na ang ebidensya at ikaw ay nagkakaila pa rin. Paano ka nagkakaroon ng ganyang kapal ng muka? Kapal ng muka? Marahil ay hindi mo alam. Kung gugustuhin ko, makakaabot ako sa buwan o makasisid sa dagat. Ang isang lalaking tulad mo ay hindi karapat-dapat na magtali ng sapatos ko. Tama na, pirmahan mo na ang annulment at bibigyan kita ng konting kredito. Pipirmahan ko, pero hindi ngayon. Kailan pa? Narinig ko na ang kasal mo kay Yang Ting ay sa Makalawa, di ba? Dahil alam mo na maging tapat na tayo, ano naman kung ganon? E di pipirmahan ko yan sa kasal mo, isipin mo na lang regalo ko yan. Shenjiao, ano ang ibig mong sabihin sa pagpirma sa kasal ko? Sabi ko, pakakawalan kita. Naghahanda ako ng malaking regalo para sa'yo. Shenjiao, iminumungkahi kong huwag kang gumawa ng gulo. Hindi maganda ang kahihinatnan para sa'yo. Kung maglakas loob siyang gumulo, papaduguin ko siya. Umalis ka. Huwag mo na kaming samahan sa paglabas. Umalis na tayo. Magkita-kita na lang tayo. Nako, Zhao Zhao, bakit ka pumayag na pumunta sa kasal nila? Mayaman na ngayon si Yang Ting. Kung gagawa ka ng gulo, ikaw ang masasaktan. Ma, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. At si Yang Ting, sobrang close niya sa'yo noon. Nung mahirap pa pamilya nila, marami tayong tinulong sa kanya. Ngayong mayaman na siya, ninanakaw pa niya ang nobyo mo. Napakawalang utang na loob niya. Ang mga walang utang na loob ay karapat-dapat sa pagdurusa. Naku, Zhao Zhao, pakiusap, huwag kang gumawa ng gulo. Kung mawala man ang lalaki, maaari ka pa ring mamuhay ng maayos. Kung may mangyari sa'yo, ano na ang gagawin ko? Ma, hindi ko pa nasasabi sa inyo. Meron pala akong 2 pang pagkakakilanlan. Ako ang ina ng dragon at ang santa ng medisina. Inang dragon, santo ng medisina, ano ba yan? Ang inang dragon ang pinakamayaman sa buong mundo, ang taong may pinakamalaking yaman na nabubuhay. May-ari ako ng mahigit 300 kumpanya. Taunang kita ay nasa trilyones. 100 bilyon para sa kawanggawa, 100 bilyon para sa pananaliksik, 100 bilyon para sa edukasyon, at 100 bilyon para tulungan ang mga ordinaryong tao na may pangarap na makamit ito. Ang santo ng medisina ay mas banal pa. Walang nakakaalam sa kanyang tunay na mukha, ngunit siya ay isang kataas-taasang nilalang na kumokontrol sa buhay at kamatayan. Ang kanyang kanang kamay ay dalubhasa sa lason, nagpaparusa sa masama. Ang kaliwang kamay ay nagpapagaling, nagbibigay gantimpala sa mabuti. Kung napakagaling at napakamakapangyarihan ng anak mo, ano pa ang ikinababahala mo? Zhao Zhao, alam kong masakit sa'yo ang pagtataksil ni Jolie, pero hindi mo kailangang magmayabang ng ganyan. Kapag mas mapagpakumbaba ang isang tao, mas malaki ang kayabangan at mas pinagtatawanan. Ayos lang, pagkatapos kong ayusin sina Jolie at Yang Ting, malalaman mo kung nagmamayabang lang ba ang anak mo o hindi. Ano, bumalik si Shenjiao at gusto niyang gumulo sa kasal ko? O, matiyaga akong nakikipag-usap sa kanya tungkol sa bayad pinsala pero talagang wala siyang katwiran. Siguro alam niyang mayaman ka na ngayon at gusto kanyang pag-ulangan. Kung maglakas loob siyang pag-ulangan ako, handa na siyang mamatay ng maaga. Oo nga pala, nanumpa siyang pupunta siya sa kasal natin para magbigay ng bendisyon. Pero siguradong pupunta siya para gumulo. Huwag mo siyang pagbigyan dahil lang kaibigan mo siya dati.
Sino ba ako ngayon? Si Yang Ting? Anong estado na meron ako? Paano ako magkakaroon ng pulubi bilang kaibigan? Kung pupunta siya sa kasal ko para gumulo, siya lang ang mapapahiya at hahanap ng sarili niyang kapahamakan. Sino na ba ako si Yang Ting ngayon? Ano na ba ang kalagayan ko? Paano ako magkakaroon ng kaibigang pulubi? Kung pupunta siya sa kasal ko para gumulo, kahihiyan lang ang hahanapin niya at sarili niya ang sisirain. Pagdating niya, lulunurin ko siya sa laway. Ako mismo ang babali ng mga binti niya at itatapon siya. Sa totoo lang, medyo inaasahan ko na pumunta siya. Bakit mahal? Isipin mo, magkaibigan kami pero siya ay isang pulubi na may basag na mangkok. Samantalang ako ay isang may-ari ng negosyo. Ipinapakita lang ng pagkakaiba kung gaano ako kahusay at kakayahan. Kung ganon, may napaka-exciting akong naisip. Oh? Tingnan mo, may mga litrato at video ako na kinuha ng iba kay Shen Zhao na namamalimos sa kalye na may basag na mangkok at tungkod. Pagdating niya, ipalalabas ko ang mga litrato at videong ito sa malaking screen. Makikita ng lahat ang pangit at kahabag-habag niyang muka. Sinusubukan akong habulin at babantaan ka. Gawin nating katatawanan siya ng buong lungsod. I-livestream. Ipakita ang kahihiyan niya sa buong bansa. Ang galing. Kahihiyan sa harap ng publiko sa malaking screen at live stream pa. Mahusay. Gawin natin yan. Kung sisirain natin siya, sirain natin ng lubusan. Shen Zhao, huwag mo akong sisihin ang iyong mabuting kaibigan at kasama mula pagkabata. Kasalanan mo yan dahil napakatigas ng ulo mo. Huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako. Kita-kita tayo sa kasal. Mga pinuno, mga kagalang-galang na panauhin, mga kaibigan at pamilyang naglakbay mula sa malayo, magandang hapon. Ako ang babaeng ikakasal ngayong araw, si Yang Ting. Salamat sa inyong pagdating. Tulad ng alam ng lahat, ngayon ang aking kasal. May isa pa akong napakagandang balita na ibabahagi sa inyong lahat. At iyon ay, alam naman ng lahat, ngayon ang aking kasal. May isa pa akong napakagandang balita na nais ibahagi sa inyong lahat. At iyon ay, ang pinakamahiwagang grupong Dragon Mother sa buong mundo ay pipirma ng isang lihim na kontrata sa amin ngayon upang tulungan ang aming kumpanya na mag-public. Ano, ang grupong Dragon Mother ang nangungunang grupong pampinansyal sa buong mundo. Ang isang lihim na kontrata sa grupong Dragon Mother ay isang gintong pagkakataon na dumarating lang minsan sa isang taon. Oo, anumang kumpanyang makuha ang oportunidad na ito ay maaaring mag-public at maging isang pangunahing manlalaro. Talagang nagtagumpay si Yang Ting. Siyempre naman, ang mapansin lang ng grupong Dragon Mother ay napakalaking swerte na. Sige, nagbahagi si Binibining Yang ng napakagandang balita sa lahat. Ngayon, anyayahan na natin ang gwapong groom na sumama sa atin sa entablado upang magkasamang kumpletuhin ang masayang okasyong ito. Paki-welcome ang groom. Sige, welcome natin ang pinakagwapong groom ko. Ang groom ay talagang gwapo. Isang perpektong kapareha para kay Binibining Yang. Groom, may sasabihin ka ba sa bride? Sa tingin ko, ang makilalang isang napakahusay na babae tulad ni Tingting ay ang pinakamalaking karangalan sa aking buhay. Mamahalin ko siya ng mabuti sa 3 buhay, magkakasamang tumanda. Magaling ang pagsasalita. Ang groom ay hindi lang gwapo, kundi napakabait at maalalahanin pa. Talagang pinagtagpo ng langit. Hindi natin ipagpapaliban ang magandang oras para sa mag-asawa. Ngayon tayo na sa pangunahing bahagi. Pakitayo ng magkatabi ang mag-asawa. Una, yumuko sa langit at lupa. Bakit yuyuko sa langit at lupa ang isang babae at isang aso? Bakit kailangan magmano sa langit at lupa ang isang babae at aso? Sino to? Ano ba ang gusto nila? Ewan ko, parang hindi naman maganda ang pakay nila. Base sa hitsura nito, baka may hinahabol na taksil na asawa. Ayos yan, magandang palabas yon. Shen Zhao, hindi ko naalala na nagpadala ako ng imbitasyon sa'yo. Nagpunta ka ba para makikain ng libre? Mabait ka pa makikain ng tawag mo. Ang pulubi, humihingi lang. Yang Ting, itinuring kita na pinakamatalik kong kaibigan. Paano mo nagawa to sa akin? Shen Zhao, pakiusap. Tumingin ka ba sa salamin bago lumabas? Ano bang akala mo karapat dapat kang maging pinakamatalik kong kaibigan? Huwag kang magkunwari na may pinagsamahan tayo. Ano, akala mo nagkukunwari lang ako na may pinagsamahan tayo? Hindi ba? Isa akong kagalang-galang na babaeng pinuno. Nakakuha ako ng lihim na kontrata sa grupong Dragon Mother. Hindi masukat ang halaga ko. Ikaw, isang pulubing walang-wala ang kapalaran mo'y kahirapan. Wala kang ang imbitasyon sa kasal ko, 'di ba? Kung hindi yan pagsakay sa tagumpay ko, ano pa? Mga kasama, kayo na ang humusga. Wala siyang imbitasyon pero pumunta pa rin. Hindi ba yan kahiya-hiya? Walang hiya. Narinig mo.
Sabi nila walang hiya ka. Gusto mo pa bang magkaroon ng muka o hindi? Ano nung nagmamadali? Simula pa lang ng totoong palabas. Eh di dahan-dahanin natin. Ano sa tingin mo ito? Ito ang kasunduan sa pag-aasawa namin ni Jolie. Ito ang kontrata ng pag-aasawa ko at Jolie. Kaya talagang dumating sila para mahuli ang isang naglolokong asawa. Ngayon, magiging interesante ito. Sino kaya ito na naglakas loob na guluhin ang seremonya ni Miss Yang? Interesante. Sabihin mo sa akin, ang lalaki na may kontrata ng pag-aasawa ay nag-aasawa ng ibang babae. Walang hiya ba o hindi? Shen Zhao, sino talaga ang walang hiya? Na-annul ko na ang engagement sa iyo. Ikaw ang mahirap at umaasa sa akin para suportahan ka. At tinatawag mo ako na walang hiya. Sino talaga ang walang hiya? Eksakto, Shen Zhao. Tiningnan mo ba ang salamin bago lumabas? Anong parte mo ang sapat para sa Eli? Bukod pa, ikaw ay isang palakang naghahangad sa karne ng swan. Ayaw bumitaw. Yang Ting, kung alam ko na ganito kang tao, hayaan ko sana kang mabulok sa construction site, nagtatrabaho bilang laborer, tinatakwil ng lahat. Hindi ko sana tinulungan kang magtagumpay. Ano ang sinabi mo? Tinulungan mo ako magtagumpay? Naging pulubi ka rin. Anong karapatan mo para sabihin na tinulungan mo ako? Iniisip niya na ang suot ng magandang damit ay nagpapakita siya ng mayaman. Tulungan natin siya. Ipakita sa lahat ang tunay na siya. Oo, tama ka. Halos nakalimutan ko yon. Dahil naglakbay siya ng malayo, dapat bigyan natin siya ng konting respeto. Buo Chang. Oo, Manang. Ilagay ang video ng kanyang pagpapalimos sa malaking screen. Ipakita sa lahat kung gaano walang hiya ang isang babae na kumakapit sa isang lalaki. Oo, Manang. Manager, bilisan mo i-play ang video. Manager, bilisan mo patugtugin mo na ang video. Pulubi nga talaga siya. Huwag mong maliitin ang mga pulubi. Maraming profesional na pulubi ang kumikita ng daan-daang libo kada taon at nakatira sa mga mansyon. Pulubi pa rin yan. Minamaliit ko ang mga pulubi. Nakita nyo na ngayon, di ba? Isang babaeng hindi kayang buhayin ng sarili, umaasa sa pagpapalimos. Gusto pa akong pakasalan. Pumayag ka bang pakasalan ang ganoong babae? Hindi. Hindi. Hindi ko siya pakakasalan. Nakikita nyo? Shen Zhao, nakikita ng lahat kung gaano ka kawalang kakayahan at kawalang hiyaan. Akala mo ba mapapahiya mo ako sa pagpunta mo rito ngayon? Pero ikaw ang napahiya sa huli. Seryoso, Shen Zhao, nahihiya akong tinawag kitang kaibian. Buti na lang, wala na ako sa iisang mundo mo. At nailigtas ko na ang aming si Eli. Kung hindi, kung nanatili siya sa'yo, sino ang nakakaalam kung gaano kahirap ang kanyang buhay? Umalis ka na, maruming pulubi. Kung hindi ka aalis, huwag mong sisihin kung sakaling mapalo kita. Ano, papatulan mo ako? Subukan mo. Sige, susubukan ko. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hoy, Bunso, ayos ka lang. Kuya, sinaktan niya ako. Kuhanin mo ng mga tao para bugbugin siya. Huwag kang mag-alala, nandito na ang hipag mo. Gagantihan natin siya para sa'yo. Mahal, tingnan mo itong pulubi. Dumating siya para guluhin ang kasal natin at saktan ng kapatid ko. Kung hindi natin babaliin ang mga braso't binti niya ngayon, mapapahiya tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya palalampasin. Narinig mo ba yon, Shen Zhao? Mag-sorry ka ngayon o kukunin ko ang buhay mo. Kahit ang ICU hindi ka maililigtas. Yan mismo ang dapat kong sabihin sa'yo. Yang Ting, may pera, estado, at posisyon ako. Wala na akong hinahangad. Gusto ko lang pahalagahan ang mga pagkakaibigan na minsan kong naranasan. Ayokong mamuhay sa hirap ang mga taong minahal ko. Kung magbabago ka ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong magbago. Kung hindi, mawawala lahat ng meron ka ngayon. Babalik ka sa construction site, sa ilalim ng tirik na araw, matutulog sa inuupahang kwarto at lalaitin ng lahat. Nababaliw ka na. Isang kilalang pulubi ang may lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan. Sige, tinanggihan mo ang pagkakataon. Bibigyan kita ng gusto mo. Mga gwardiya, Miss Yang. Baliin agad ang mga braso't binti niya at itapon sa basurahan. Opo. Bilisan nyo, bugbugin nyo siya. Gawin niyo. Sino ang may lakas ng loob na sumubok? Sino ang may lakas ng loob na sumubok? Bakit nandito siya? Kung may mangahas na humipo kahit isang hibla ng buhok niya, kayo ang mananagot. Sino ka? Ako si Kuya Chin. Ano naman? Kuya Chin, anong klaseng biro yan? Baka kasabot niya yan mula sa grupo ng mga pulubi.
Grupo ng mga pulubi, anong karapatan mo para sumigaw dito? Mga gwardya, palayasin nyo siya. Paano nakapasok ang mga basurang ito sa kasal ko ni Yang Ting? Nakakatawa. Bulag ka ba? Hindi mo ako kilala? Ang aking ama ang Diyos ng yaman ng Great Xia si Chindafu. Ano ang sinabi mo? Diyos ng yaman ang ama mo, nananaginip ka yata. Gumising ka. Mukhang may mas walang hiya pa pala dito. Hindi ako nagbibiro. Ang aking ama ang Diyos ng yaman ng Great Xia. Kung may humipo sa kanya ngayon, kayo ang magbabayad. Sige, sabihin nating Diyos ng yaman ang ama mo. Ngayon sabihin mo, ano ang relasyon mo sa pulubing ito? Siya ang hipag ko. Ano, hipag mo siya? Oh. Ano naman? Ang kakatawa naman nito, una, sabi mo ang tatay mo ang Diyos ng yaman. Tapos ngayon itong pulubi ang manugang mo na daw. Hindi man lang maganda ang pagkakagawa ng mga kasinungalingan mo. Mga pulubing walang alam lang. Wala kayong kaalam-alam kung gaano kahalaga ang anak ng Diyos ng yaman. Kapag lumalabas siya, maraming tauhan ang kasama niya. Mabuti na lang kung makita siya ng mga ordinaryong tao. Ikaw ang walang nakikita. Masyado kang nanonood ng drama. Anak ng Diyos ng yaman man, tao pa rin siya. Bakit kailangan pang may kasamang maraming tauhan kapag lumalabas? Gusto kong maging malaya at pumunta kung saan ko gusto. Bawal ba yon? Biyenan, inapi ba nila kayo? Wala tayong relasyon. Bakit mo ako tinatawag na biyenan? Iniligtas mo ang kapatid ko. Sabi niya, dapat ka raw niyang bayaran. Desidido siyang pakasalan ka. Hindi ba naman sobra yon? Iniligtas ko lang siya dahil mabait ka. Ayaw ko ng anumang gantimpala. Desidido na ang kapatid ko. Walang makakapagpabago ng isip niya. At alam na niya ang tungkol sa nasirang kasunduan sa pag-aasawa mo. Papunta na siya mula sa kabisera. Tama na, tigilan na ang pag-aarte. Lumabas na kayo ngayon o pati kayo ay aawayin ko. Hoy, palayasin ang babaeng ito. Opo. Teka, Ano na naman? sa tingin ko, maganda naman si Shen Zhao. Bagay siya sa gusto ko. Bakit hindi na lang natin siya dito iwan at hayaan ding makipag-ayos sa akin? Ano, gusto mo siya? Oh, nakakaintriga siya. May ganda siya. Sige. Tutulungan kita. Narinig mo ba yon, Shenjiao? Nagkagusto sa'yo ang kapatid ko. Kung pakakasalan mo siya, kakalimutan ko na ang usapan ngayon. At bibigyan namin ang pamilya mo ng malaking bigay kaya. Ano sa tingin mo? Oo. Ngayon ang kasal ko at ni Tingting. Pwede kayong magsabay ng kapatid ko. Dobling saya, masayang masaya. Ano sa tingin ninyong lahat ng mungkahi ko? Mabuti. Ano na, Shenjiao, tingnan mo ang kayamanan ng pamilya namin. Kung hindi mo ako mapapangasawa, maging asawa ka na lang ng kapatid ko. Maalagaan ka ng mabuti. Anong kalokohan? Mga tangang walang alam. Wala sa inyo ang karapat-dapat magtali ng sapatos ni Miss Shen. Gusto nyo pang maging kamag-anak niya? Mamatay na lang kayo. Ayaw nyo pang makipag-ayos, mahal. Tingnan mo ang ugali nila. Nakakatawa, sa Erdao Street maglalakas loob kang hamakin ako, si Yang Ting. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na yaman. Mga guwardiya, hulihin sila. Teka, ako na. Shen Zhao, pag-isipan mong mabuti. Kung pakakasalan mo ako ngayon, masaya ang okasyon. Kung hindi, sisirain kita. Magsisisi ka. Sa tingin ko, kulang pa ang bugbog sa inyo. Kuya ate, sinipa na naman niya ako. Hindi lang kita sinisipa, ipapadala kita sa ICU. Kuya ate, tulungan niyo ako. Shenjiao, bitawan mo ang kapatid ko. Gusto mo bang patayin kita? Shenjiao, ang tapang mong manakit ng kapatid ko. Lalabanan kita. Mahal. Okay ka lang? Sinaktan din niya ako, ipaghiganti mo ako. Shenjiao, sinaktan mo ang kapatid ko at ang asawa ko. Ngayon, isinusumpa kong magiging kaaway kita. Mga gwardya, patayin niyo siya. Sinumang mga sumipo sa kanya ay haharapin ang walang katapusang galit ng pamilyang Qin. Anong pamilyang Qin? Hindi ko yan narinig. Huwag niyo silang pansinin, kunin niyo siya. Subukan nyo kung may lakas ng loob kayo. Sino to? Ano na naman ang nangyayari? Mukhang may magandang palabas na naman. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kuya, dumating ka rin. Pangalawang kapatid, anong ginagawa mo rito? Dapat magpasalamat ka sa akin. Nalaman ko ang tungkol kay Manang at sinabi ko sa mayordomo. Mabuti, salamat. Tatratuhin kita ng barbecue mamaya. Barbecue? Sino-sino pa ba ang mga tangang ito nagdala pa ng napakaraming artista para magpalabas? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Si Qin Yuhuai, panganay na anak ng pamilyang Qin, bumabati kay Binibining Shen. Salamat sa pagligtas ng aking buhay. Sabi ko na hindi kailangan ng pasasalamat. Iniligtas lang kita dahil mabait ang kapatid mo at gusto kong tulungan siyang matupad ang isang hangarin. Pero totoo na iniligtas mo ako at At ano? Binibining Shen, kasama mo ako sa bathtub. Sa bathtub, anong ginawa nila? May kwento pala rito. Wala namang nangyari sa atin sa loob ng bathtub. Tinatrato lang kita.
Alam ko, ngunit ako, si Chin Yuhuay, minsang nanumpang isang babae lang ang aking pakakasalan at makakasama. At sa pagkakataon, Binibining Shen, hinawakan mo ako. Ang pag-aasawa ay hindi laro. Hindi ba't medyo padalos-dalos ito? Hindi ito padalos-dalos. Maingat kong pinag-isipan ito. Ano, minamaliit ba ako ni Binibining Shen? Hindi. May gulo pa lang kailangang ayusin. Alam ko. Kaya nga ako naparito ngayon para tulungan si Binibining Shen na ayusin ang gulo na iyon. Nalaman ko rin ang kwento sa likod nito. Isa ang iyong kasintahan noong bata pa, ang iyong nobyo. Ang isa naman ay ang iyong matalik na kaibigan. Nagtulungan kayong dalawa para pagtaksilan siya kahit ako ay nagagalit. Kaya naparito ako ngayon para tulungan si Binibining Shen na maghiganti. Oo ate, pumayag ka na kay kuya. Kaya niyang durugin ang gago na iyon sa isang iglap. Oo ate, pumayag ka na lang sa kapatid ko. Kayang-kaya niyang durugin yang tarantadong yon. Ako si Chin Yuhuay ng pamilyang Chin sa kabisera, taos pusong humihingi ng kamay ni Binibining Shen. Ano, yung pamilyang Chin sa kabisera? Totoo ba yan? Parang hindi naman peke. Tama na, tigilan na yung pag-aarte. Paulit-ulit na lang. Paano naging ganyang kahiya-hiya ang isang young master ng pamilyang Chin? Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang pagpe-play nila ng role. Mga gwardiya, ipalabas nyo sa malaking screen yung video ng pulubi para sa kanila. Para magising sila at makita kung nasaan talaga sila. Bilis ipahiya nyo sila. Nakikita mo, si Shen Zhao ay isang pulubi lang at isang pulubi na tinanggihan ko. Kahit na si Binibining Shen ay isang pulubi, kung siya ang magiging akin, siya ang pinakamayaman, pinakamamahal na babae sa buong mundo. Dahil ang pag-ibig ko ay walang katulad, walang kapantay ang halaga. Katawa-tawa. Nauto mo na ang sarili mo hanggang sa naniniwala ka na talaga. Tanungin mo kahit sino dito. Sino ang maniniwalang pupunta sa lugar na ito? Ang young master ng pamilyang Qin? Alam mo ba kung sino ang pamilyang Qin? Sila ang pinakamayaman, sa dakilang siya, ang Diyos ng kayamanan, pangalawa lang sa inang dragon. Naniniwala ka bang siya ay isang young master ng pamilyang Qin? O napakakasalan ng young master ng pamilyang Qin ang isang pulubi? Hindi. Imposible. Imposible. Talagang hindi. Hindi nga. Hindi pwede. Maniniwala ka. Pakiusap, Binibining Shen, pumayag kang pakasalan ako. Pumayag ka na ate. Ang kapatid ko ang pinakagwapong lalaki sa mundo at tapat siya sa'yo. Kung hindi siya, sino pa? Zir. Pumapayag ako. Salamat. Halika. Iharap ang mga bigay kaya. Binibining Shen, ito'y kalahati ng yaman ng Angkan Chin. Tanggapin mo sana. Salamat. Ito ang aking pangako. Sa buhay na ito, mula pagsilang hanggang kamatayan, kung nabubuhay si Binibining Shen, ako'y mabubuhay. Kung mamatay si Binibining Shen, hindi na ako muling magpapakasal. Mabuti. Ako, si Shen Zhao, ay nanunumpa rin sa'yo. Ikaw lamang ang magiging lalaki sa buhay ko. Magpakailanman. Magpakailanman. Tama na, tigilan na ang nakakasuklam na palabas na ito. Hindi mo ba narinig ang kwento ng pagtakip sa tainga para nakawin ng kampana? Walang naniniwala sa'yo pero nagkukunwari ka pa rin. Kuya, nagkakagulo lang sila dito. Ayaw nilang maging maayos ang kasal mo at ni ate. Oh, Bibigyan ko kayo ng isang babala. Lumabas na kayo ngayon or magsisisi kayo. ikaw? Akala mo matatakot ako sa'yo? Ikaw na nagnakaw ng lalaki ng pinakamatalik mong kaibigan, may mukha ka pang manakot sa akin? Huwag mo akong tawaging kaibigan niya. Mula ngayon, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Gagawin kong mawala sa kanya ang lahat. Ano ang sinabi mo? Papaniwalain mo akong mawawalan ako ng lahat? Ano bang akala mo kaya mo? Eksakto, isang pulubi na tulad mo, magpapawala ng lahat sa isang tao. Akala mo ba nakakahawa ang kahirapan? Eksakto. Malamang hindi mo alam, kahit ang grupo ng Inang Dragon ay interesado sa kumpanya ng hipag ko. Binigyan nila siya ng lihim na kontrata. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Malamang hindi mo rin alam, ang lihim na kontrata mula sa grupo ng Inang Dragon ay galing sa akin. Pero hindi siya karapat-dapat, kaya kukunin ko yun pabalik. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo bang ang lihim na kontrata mula sa grupo ng Inang Dragon ay ibinigay mo? Huwag kang magbiro. Maliban na lang kung ikaw mismo ang Inang Dragon? Kung gusto mo, ako ang Inang Dragon.
Loko ka, nababaliw ka na talaga. Mangahas kang magpanggap bilang ang inang dragon. Pagdating ng sugo mula sa templo ng dragon, makikita natin kung paano ka mamamatay. Mahal, ang pangalan ng inang dragon ay hindi basta-basta mapagpapanggap. Maaari itong magdulot ng malaking problema. Bakit ka bumubulong? Magsalita ka ng malakas. Pakinggan ng lahat. Sabihin mo sa kanyang tumigil sa pagpapanggap. Anong problema? Hindi ba ninyo ito inensayo? Natatakot kang mahuli? Hindi makapaniwala. Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Papatayin kita. Ikaw ang may gusto nito. Anong ginagawa niyo dyan? Sige, di niyo ba nakikita na sinasaktan si Tingting? Ang lakas ng loob mong saktan ako sa Erdow Street. Makikita ko kung paano ka mamamatay. Kayo, ayusin nyo sila. Opo. Ginoo, tapos na. Ito, Okay lang, kung ano man ang lakas mo, gamitin mo, ang pamilyang Chin ang kukuha ng lahat. Sige, matapang ka. Kung di kita papatayin ngayon, di ako yang. Ikaw, anong ipagmamalaki mo ngayon? Akala mo dahil may dala kang ilang matatapang, astig ka na? Ang Jiangzhou na ito ay teritoryo ng pamilyang Yang. Di ka pwedeng magwala dito, Changzi. Opo ate. Tawagan mo agad ang tanggapan ng seguridad. Papuntahin mo sila para arestuhin ka. Ate, tatawag na ako. Maya-maya, pagdating ng mga opisyal ng seguridad, makikita natin kung anong gagawin mo. Mabuti, ipapaalala ko sa'yo kung gaano kakabulag ng minamaliit mo ako. Mabuti, tingnan natin kung sino talaga ang bulag. Ma'am, naisumbong ko na sa opisina ng seguridad. Mabuti. Maya-maya, pagdating ng mga security officer, lahat kayo ay huhulihin. Perpekto, sabay-sabay kayong mga kriminal na mahuhuli. oo, ikulong silang lahat. Ang isa'y nagpapanggap na ina ng dragon. Ang isa na may nag-aangking anak ng Diyos ng kayamanan. Sapat na yan para makulong kayo. Pare, tawagan mo ang butler. Ipahanap sa kanya ang lahat ng kumpanya sa ilalim ng pamilyang Yang at lahat ng kanilang mga partner. Ilalagay kita sa business blacklist. Hindi na kailangang hanapin. Alam ko ang lahat tungkol sa pinanggalingan ni Yang Ting. Kapag naayos ko na ang lahat sa kanya, personal ko siyang ilalagay sa blacklist. Alam mo ang lahat tungkol sa akin. Huwag kang magbiro. Akala mo pareho pa rin ako, yung babaeng nagsusuot ng lumang damit at naglalaro sa putik kasama mo. Ngayon, Miss Yang o President Yang na ang tawag nila sa akin. Jiangzhou Yang's Trading ang pangalan ng kumpanya ko. May 12 ng branch companies. Ano ba ang alam mo? At ilalagay mo ako sa business blacklist. Sino ka ba? Hoy, nagpapanggap pa nga siya bilang ina ng dragon. Anong kasinungalingan pa ang hindi niya masasabi? Kung may tunay siyang kakayahan, hindi ko sasayangin ang aming engagement at magiging kasintahan ka, Tingting. Mahal, alam mo ba? Nung naka-engage ka pa sa kanya, napabuntong hininga ako. Sabi ko sa sarili, sayang, ang gandang lalaki ay nasasayang. Alam kong kailangan kitang iligtas, bigyan ka ng kaligayahan. Pero buti na lang, ngayon ay napangasawa na kita. At siya, tulad ng inaasahan ko, naging pulubi. Sino ang nagkakagulo dito? Sino ang gumagawa ng gulo dito? Kapitan Wang, dito. Yang Ting, base sa okasyon, ito ang kasal mo ngayon. Oo, dumating ang mga kriminal na ito para guluhin ang kasal ko. Kapitan Wang, ipatupad mo ang batas at arestuhin mo sila. Tama lang. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa kasal ni Yang Ting? Siya. At siya. Sige, arestuhin mo sila. Sandali, Ano ang gusto mo? dumating ka para mag-aresto nang hindi mo inalam ang dahilan at bunga, tama at mali? Ha? Gumagawa ka ng gulo sa kasal ng iba, tapos tinatanong mo ako kung ano ang tama at mali. Gumagawa ng gulo sa kasal ng iba? Kung gayon, tingnan mo ito. Ang sertipiko ng kasal ni na Jolie at Shen Zhao. Ano ito? Jolie ang pangalan niya. Ako si Shen Zhao. Ngayon, ikakasal siya kay Yang Ting. Naiintindihan mo na. Ibig mong sabihin nakikipag-engage ka kay Jolie, pero ngayon ikakasal siya sa iba? Kaya sabihin mo sino ang tama at sino ang mali. Kapitan Wang, huwag kang makinig sa kanya. Noon pa, nakikipag-engage ako sa kanya, pero wala siyang naging halaga, naging pulubi at ikinahiya ako. Gusto kong kanselahin ang engagement at nag-alok pa ako ng kompensasyon sa kanya. Pero kumapit siya sa akin, gustong suportahan ko siya. Tumanggi ako, kaya dumating siya para gumawa ng gulo sa kasal ko. Katawa-tawa, sinasabi mo ba na ako ang babae ni Chin Yuhuai ay kumakapit sa isang walang kwentang tulad mo? At sino ka naman?
Ako si Qin Yuhuai, ang anak ni Qin Dafu, ang Diyos ng yaman ng Great Xia. Ano? Ikaw ang anak ni Shindafu, ang Diyos ng yaman ng Great Xia? Kapitan Wang, huwag mo siyang pakinggan. Sinungaling yan. Sinungaling? Anong nangyayari? Changzi, ipakita mo kay Kapitan Wang ang video. Oo. Mukhang pamilyar ang taong ito. Kapitan Wang, siya yun. Pulubi siya? Oo, sabi niya sa akin ay maayos ang kalagayan niya. Nabibili siya para sa akin ng kotse at bahay. Pero may nakita siyang kaibigan ko sa kalye at lihim na kinuha ang mga litratong ito. Kung hindi, hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin ako. Tungkol naman sa lalaking ito, malamang nobyo niya mula sa grupo ng mga pulubi at nagpapanggap pa bilang anak ng Diyos ng yaman. Kapitan Wang, narinig mo na bang mag-propose ang anak ng Diyos ng yaman sa isang pulubi? Hindi ako makapaniwala na may manloloko na maglalakas loob na lokohin ang tanggapan ng seguridad. Mga gwardya, sugod, arestuhin sila. Pag-isipan mo muna ang kahihinatnan. Ano? May kahihinatnan ang pag-aresto sa isang mandarayang pulubi? Mandaraya? Sige, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nadaya ko? Siya, nagpanggap siya bilang ang ina ng dragon. Ano? Maglalakas loob kang magpanggap bilang ang ina ng dragon? Hindi lang ako ang ina ng dragon, kundi ang santo ng medisina rin. Kasuklam-suklam, nagpapanggap bilang ang ina ng dragon at pati na rin ang santo ng medisina? Ito'y lampas sa kapal ng muka, isang di mapapatawad na krimen. Arestuhin sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Anong ginagawa mo? Ma? Tito, tita, anong ginagawa ninyo dito? Ay, Jiao, sabi ko sa'yo, mayaman at makapangyarihan si Yang Ting, hindi mo siya kayang labanan. Bakit ayaw mong makinig? Ma, naniniwala ako na mas mahalaga ang katwiran kaysa kayamanan at kapangyarihan. At saka mas mayaman at mas makapangyarihan ako kaysa sa kanya. Ano, kahit sarili mong ina hindi mo pinaniniwalaan, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ay, Yang Ting, magkaibigan kayo ni Jiao. Kapag may masarap siyang pagkain, ibinabahagi niya sa'yo. Kapag may masaya siyang gawain, isinasama ka niya. Hindi ka niya kailanman iniwan. Ang pangaagaw mo sa kanyang kasintahan ay malaking kasalanan na. Bakit mo pa siya dinadahas? Ang gusto ko lang naman ay agawin ang kanyang kasintahan, hindi ko siya dinadahas. Siya ang pumunta sa kasal ko para manggulo. Hindi niya alam ang lugar niya. Captain Wang, huwag kayong mag-alala sa akin. Dakpin niyo siya. Kung gustong-gusto niyang mamatay, bigyan natin siya ng gusto niya. Sige, dakpin siya. Hindi pwede. Oo, hindi nyo siya pwedeng dakpin. Anong ginagawa ninyo? Pulis. Ang pamangkin ko ay mabait, mapagmahal sa pamilya at laging handang tumulong sa iba. Hindi siya gagawa ng masama. Oo, lagi niya kaming tinutulungan ng mga mahihirap naming kamag-anak. Siya ang nagbayad ng tuition ng bunso kong anak. Pinahiram niya ako ng pera nung nasa ospital ako para manganak. Pulis, mabait ang anak ko. Hindi siya lalabag sa batas. Pakiusap, imbestigahan niyo itong mabuti. Kahit na mabuting tao siya, hindi nito mababago ang katotohanan na nagkasala siya sa pagpapanggap bilang pulubi para manloko ng pera at gumawa ng gulo dito. Katawa-tawa. Sinasabi mo bang nagpanggap akong pulubi para manloko ng pera? Sige, sino ba ang niloko ko? Kung sino man ang niloko mo, malalaman natin yan pagkatapos ka naming imbestigahan. Oh. Kunin mo na siya. Ilang palo lang ng batuta, aamin din yan. Kasuklam-suklam ka talaga. Kung hindi ko isasara ang Young's trading mo ngayon, hindi ka matututo. Yushen, tawagan mo ang tagapangasiwa. Opo, kuya. Ano, isasara mo ang Young's trading ko? Akala mo ba anak ka ng Diyos ng yaman? Ano man ako, malalaman mo rin agad. Anak siya ng Diyos ng yaman. Sabi niya anak siya ng Diyos ng yaman. Lahat dito tumatawa. Anong drama yan? Nagtatakip tayo nga ka para magnakaw ng kampana. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pagpapanggap para manloko ay krimen. Inuutusan kitang ipaliwanag kung bakit ka nagpapanggap na anak ng Diyos ng yaman. Sabi ko na, ako nga siya, hindi ako nagpapanggap. Hindi nagpapanggap? Ipakita mo ang ID mo. Paumanhin, kapag naglalakbay ako, may nag-aasikaso ng mga bagay-bagay para sa akin. Hindi ako nagdadala ng ID sa sarili ko. Sinungaling. May konsensya. Ito ay purong pagkakasala. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para patunayan ang sarili mo. Kung hindi, ikaw rin ang aarestuhin ko. Kuya. Nakatawag na ako. Nakatawag? Hindi mo ba sasara ang Young's trading ko? Oh, bakit ako ayos pa rin? Halo? Ano ang sinabi mo? Anong problema, mahal? Tumawag ang Vice Presidente ng Chamber of Commerce at sinabing ipapasara niya ang Young's trading natin. Ano?
Ano? Nilalagay sa blacklist ang Young's Trading? Bakit? Hindi ako sigurado. May sinabi siya tungkol sa masamang ugali ko. Pansamantalang ipinapasara tayo ng main chamber para imbestigahan. Mukhang may basehan ang dahilan ng main chamber. Bagay sa'yo yan. Posible bang siya nga ang anak ng Diyos ng yaman? Ano, siya nga ang anak ng Diyos ng yaman? Nakilala ko na ang anak ng Diyos ng yaman. Imposible. Pumunta ang anak ng Diyos ng yaman sa Jiangzhou natin? Hindi pwede. Hindi pwedeng siya ang anak ng Diyos ng yaman. Kung siya nga, bakit siya magpapakababa para mag-propose sa isang pulubi? Imposible. Oo, ang anak ng Diyos ng yaman magpo-propose sa pulubi. Oh, gets ko na. Ano? Siguro ginamit niya ang kanyang gwapong muka para makahuli ng mayamang godmother sa negosyo. Oo. Yan na siguro yon. Ganyan talaga siya, gumagamit ng itsura. Marami na akong nakilalang lalaking ganyan. Humanap ng mayamang backer para gumastos tapos manliligaw ng batang babae. Alam ko na, bakit siya magpo-propose sa pulubi? Kasi sa tingin niya maganda ang katawan ng pulubi. Bantayan mo ang salita mo. Captain Wang, nakikita mo yan? Nananapak siya, arestuhin mo siya. Ginoo, binabalaan ko kayo, tumigil na kayo sa pananakit ng tao. Kung hindi, mapipilitan akong arestuhin kayo. Dapat akong tumigil sa pananakit ng tao. Nung siya ang nagmumura at nanlalait sa akin, nasaan kayo noon? Sige, siya nga naman ang unang nagmura. Bawasan mo ang tono mo. Captain Wang, tinawag ko kayo dito para tulungan ako. Bakit kayo kampi sa kanila? Oo nga. Tinalikuran mo na ba ang kapatid ko ngayong may problema ang kanyang kumpanya? Eksakto. Kalokohan. Narito ako para ipatupad ang batas. Bukod pa riyan, sibil na usapin ito. Hindi ito sakop ng aming jurisdiksyon. Kayo na ang mag-ayos. Iminumungkahi kung kumilos kayo ng maayos. Kung may masaktan, huwag ninyong sisihin ako kung dadalhin ko sila para sa pagtatanong. Umalis na tayo. Captain Wang, Ngayong sarado na ang Young's Trading mo, wala ka na kundi isang asong kalye. Anong ipinagmamalaki mo ngayon? anong pinagpapanggap mo? Hindi ka naman anak ng Diyos ng yaman. Nakakita ka lang ng mayamang ninang. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Sige, ipapakita ko sa'yo kung ako nga ba ang anak ng Diyos ng yaman o hindi. Tatay, ako ito. Inaapi ako dito sa Jiangzhou. Nasa venue ng kasal ako. Pinadala ko na sa'yo ang lokasyon. Makikita mo. Hintay lang. Malalaman mo rin kung ako nga ba ang anak ng Diyos ng yaman. Sige ba, maghihintay ako sa tingnan natin kung anong bagong trick ang meron ka. Mahal, magtiwala ka sa akin. Ngayong araw na ito, tutulungan kitang maghiganti at pagtuturuan ng leksyon ang mga gago na to. Napakadakila mo, karapat-dapat ba ito para sa isang tulad kung walang kwenta? Dahil ikaw ang pinili ko. Kahit mawalan ako ng buhay, hindi ako magdadalawang isip. Bukod pa riyan, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kitang pinakakinang at pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Nanay, ano sa tingin mo sa manugang na ito? Totoo ba? Ito na ba ang asawa mo? Oh, nanay. Mabuti, mabuti. Ang ating Zawzaw ay nakahanap ng napakagwapong asawa. Sa wakas, ngumiti na ang langit para sa atin. Mabuting tao ang ating Jiao. Magiging masaya siya sa kanya. Nanay, nakikita mo? Hindi ba't mas magaling siya kaysa sa ibang lalaking yon? Mas magaling nga. Eksakto, parang ang buwan sa langit kumpara sa uod sa putik. Mahal. Iniinsulto nila ako. Sige, akala mo ikaw lang ang may kamag-anak. Wala bang kamag-anak ang pamilya? Yang ang mga kamag-anak ko. Halika. Kayong lahat, tingnan natin kung sino ang mas maraming kamag-anak, ang pamilya Shenyo o ang pamilya Yang ko. Eksakto. Karamihan ng mga kaibigan at kamag-anak na narito ngayon ay mula sa pamilya Yang. Kailangan ninyong tulungan si Tingting. Huwag ninyong hayaang mapahiya ang pamilya Yang. Huwag kang mag-alala. Ako si Yang Ting. Matagal nang matagumpay dito sa Jiangzhou. May tunay akong kapangyarihan. Naghahanap lang siya ng ninang. Hindi kailangang matakot. Kapag ipinakita ko ang aking lakas, matatakot pa rin sila sa akin. Oo, hindi maapi ang pamilya Yang sa Jiangzhou. Oo, Hindi maapi. bilisan nyo palayasin ang mga nakakagulo sa kasal. Lumabas, lumabas, lumabas. Oh, bugbugin nyo palabas. Bugbugin nyo palabas. Bilisan nyo protektahan ang mga nakatatanda at kamag-anak. Sugurin nyo, bugbugin nyo. Lumabas, 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 lumabas. Kita mo, ito ang kapangyarihan ng pamilya Yang. Kung matapang ka, huwag kang uurong. Lumaban ka. Sigurado ka bang gusto mong makipaglaban? Ang linyang ito ay linya ng buhay at kamatayan. Tumawid ka at harapin mo ang mga kahihinatnan. Guhit ng buhay at kamatayan? Dahil sa isang guhit, akala mo hari ka na ng impyerno? Tinatawiran ko na nga ito ngayon. Guhit ng buhay at kamatayan? Natawiran ko na. Ano naman? Anong magagawa mo? Ano? Akala mo tanga ako?
Akala mo maluloko mo ako ng isang pulubi? Huwag kang magmadali. Malalaman mo rin. Sobrang wala akong pasensya. Gusto kong may mangyari. Gusto kong mamatay. Matutulungan mo ba ako? Guhit ng buhay at kamatayan. Pabalik-balik na akong tumatawid. Anong problema? Walang problema. Ginagawa lang tayong papel na tigre ng pamilya Yang. Sinusubukan lang tayong takutin. Huwag kang matakot. Suntukin mo siya. Guhit ng buhay at kamatayan? Wala namang nangyari. Ganyan lang pala. Aray, aray. Bunso. Shenjiao, anong ginawa mo sa kapatid ko? Hindi kita palalampasin. Sinabi ko na sa'yo, ito ang hangganan ng buhay at kamatayan. Tumawid ka at haharapin mo ang walang hanggang kapahamakan. Siya ang hindi naniwala, kaya nga hinanap niya yan. Shenjiao, wala akong pakialam kung anong panlilin lang ang ginamit mo. Pagalingin mo ang kapatid ko ngayon o pagbabayarin kita. Ako ang magliligtas sa kanya. Huwag kang umasa. Kung gusto mo siyang mabuhay, dalhin mo siya sa ICU. Kung huli na, talagang mamamatay siya. Ang kasal mo ang magiging libing niya. Bilis, dalhin nyo na siya sa ospital. Bilis! May gusto pa bang mamatay? May gusto pa bang subukan ang hangganan? Shenjiao, si Xiaoting ang pinakamakapangyarihan sa Erdao Street. Di mo siya kayang talunin. Dapat mong isipin ang mga kahihinatnan. Eksakto, ang pamilya Yang ay maraming tao sa Jiangzhou. Ang pamilya Shen mo ay dayo lang. Isipin mo ang kalagayan mo. Di nga kayo makatawid sa guhit ko, tapos magsasalita kayo ng maraming tao. Shenjiao, nakakadiri ka. Dahil ayaw kitang pakasalan, sinaktan mo ang kapatid ko. Mamamatay kang napakasakit. Mali ka. Ang nangyari sa kapatid mo ay sarili niyang gawa. May kasabihan, ang gumagawa ng masama, sa masama rin mababaon. Noong nasa paaralan pa kayong magkapatid, ang pamilya ko ang nagbigay sa inyo ng pera. Sinusundan-sundan ninyo ako parang mga aso. Araw-araw na ate ang tawag sa akin. Tapos nakuha ninyo ang litrato ko na mukha akong pulubi, agad-agad kayong tumalikod sa akin. Sabihin mo nga, anong magandang kapalaran ang aabuti ng mga taong katulad ninyo? Shenjiao, isang pulubi na katulad mo, umaasang may magpapakasal sa'yo. Wala kang talento, tapos iba ang sinisisi mo. Eksakto. Si Tingting, galing sa hirap, naging CEO. Ikaw galing sa simpleng pamilya, naging pulubi. Tapos may lakas ka pa ng loob na punahin ng iba. Kapag walang kwenta ang isang tao, mas madalas siyang magsisisi sa iba. Normal lang yan. Walang kwenta, Yang Ting, nakalimutan mo na ba? Itinimbre na ang Yang's trading mo. Nawalan ka na ng lahat. Ikaw na ngayon ang namamalimos. Akala mo ba talagang tapos na ang Yang's trading ko? Marahil hindi mo alam, may hawak pa akong panghuling baraha. Ano, may panghuling baraha ka? Nakalimutan mo na ba? Hawak ko pa rin ang lihim na kontrata sa grupong Dragon Mother para mailista sa stock market ang kumpanya ko. Kaya mo bang tapatan ang grupong Dragon Mother? Oo, muntik ko nang makalimutan yan. Nasa likod namin ang grupong Dragon Mother. Sa harap nila, anumang kapangyarihan ay parang tigring papel lang. Tawagan mo sila ngayon, papuntahin mo sila para pirmahan ng lihim na kontrata. At habang narito sila, isama na rin nila ang babaeng ito na nagpapanggap bilang Dragon Mother. Tatawag ako ngayon din. Hello, ito ba ang sugo ng Dragon Temple? Maaari ko bang itanong kung kailan ide-deliver ang aming lihim na kontrata? Kumusta? Ikaw ba ang sugo ng Templo ng Dragon? Kailan naman po madadala ang lihim na kontrata natin? Mabuti. Maghihintay ako. Narinig mo ba? Paparating na ang sugo ng Templo ng Dragon kasama ang kontrata. Pagdating nila, wala na kayong pag-asa. Yang Ting, ilang taon na kitang kilala? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo ang isang lihim? Anong lihim? Ang lihim ay... Ako ang nagtatag ng grupong Inang Dragon. Ang Inang Dragon. Lahat ng meron ka ngayon, ako ang nagbigay sa'yo. Dahil nakita kong mahirap ang pamilya mo. Dahil lagi kang tagasunod ko. Kahit nang yumaman ako, ang unang naisip ko ay kung paano ka mapagtagumpay. Hindi ko inakalang magiging ganito ka nang walang utang na loob. Iniahon kita sa kahirapan at ginanti mo ako sa pagnanakaw ng lalaki ko at pananakit sa akin. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Shenjiao, baliw ka ba? Isang pulubi ang nagsasabing tinulungan ako? Magpapanggap na Inang Dragon? Hindi ka ba nahihiya? Hoy, huwag kang matakot sa pagpapanggap niyang Inang Dragon. Pagdating ng sugo, tapos na siya. Mahal, huwag mo nang gamitin ang pangalan ng Inang Dragon. Kung magalit ang Inang Dragon, kahit ang pamilyang Qin ay hindi makakapigil sa kanya. Ano, akala mo ba ordinaryong tao lang ako? Ano ang ibig mong sabihin? Napakaisip bata mo naman. Ang hari ng gamot, ang banal na doktor, ang manggagamot na walang kamatayan, walang nakapagpagaling sa'yo. Kung ordinaryo lang ako, paano kita nailigtas? Ikaw nga ba talaga ang Inang Dragon? Imposible, pero hindi ko narinig na marunong magmedisina ang Inang Dragon. Dahil hindi lang ako ang Inang Dragon, may isa pa akong pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Ang santo ng medisina. Nakakatawa ito. Malamang nababaliw ka na. Magpanggap na Inang Dragon, malala na yon. Pero ang santo ng medisina, di mapapatawad yan. Eksakto.
Ang santo ng medisina ay isang buhay na Diyos, nagliligtas ng mga tao sa pagdurusa. Isang Diyos sa aming mga puso. Anong lakas ng loob mong magpanggap na siya? Ayaw mo na bang mabuhay? Oh, magpapanggap ka pa ng santo ng medisina? Suntukin siya! Suntukin siya! Zhao Zhao, nababaliw ka ba? Magpapanggap ka ng santo ng medisina? Ang santo ng medisina ay isang buhay na Buddha para sa aming mga karaniwang tao. Nagliligtas siya ng mga nagdurusa. Napakalaki ng kanyang kabutihan. Oo, Zhao Zhao. Maawain ang santo ng medisina. Huwag mong baliwalain ito. Iniligtas ng santo ng medisina ang buhay ko. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad ngayon, ako na matanda na, lalabanan kita. Huwag kayong gumalaw. Marami tayo. Labanan natin siya. Oh, marami tayo. Labanan natin sila. Laban. Laban. Manatili sa linya, sino mang sumugod ay papatayin. Hulihin sila. Hulihin sila. Anong ginagawa ninyo? Tumigil kayong lahat. Kapitan Wang, bakit ka bumalik? Dakpin si Shen Zhao. Umalis ka! Si Wang Yongan, mula sa tanggulan ng Kalye Erdao, bumabati sa panganay na binata ng pamilya Qin. Hindi ko alam ang tunay mong pagkatao noon. Sana'y mapatawad mo ako. Ano, hindi mo na ako itinuturing na impostor ngayon? Hindi. Talagang hindi. Kapitan Wang, bakit ka nagpapapel sa isang impostor? Tumahimik ka? Kapitan Wang, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung bakit ako bumalik? Bakit? Dahil may natanggap akong utos mula sa itaas na may gulo dito na nagbabanta sa kaligtasan ng binata ng Diyos ng Yaman. Ang binatang yun, hindi mo ba siya tinutukoy? Sino pa ba? Ano, siya nga ba talaga ang anak ng Diyos ng Yaman? Paano ito nangyari? Dumating nga ba talaga ang anak ng Diyos ng Yaman sa ating Jiangzhou? Nakilala ko na pala ang anak ng Diyos ng Yaman. Imposible. Hindi pwedeng siya ang anak ng Diyos ng Yaman kung siya nga hindi siya magpapakasal sa isang pulubi. Hindi pwede. Kung anak siya ng Diyos ng Yaman, bakit siya magpapakasal sa isang pulubi? Kanino ako magpapakasal? Wala kang pakialam doon. May mali. Hindi magkakagusto ang anak ng Diyos ng Yaman sa isang pulubi. Captain Wang, kailangan mong makita ang totoo. Magaling naman loloko yan. Katarantaduhan. Akala mo ba mas tanga ako sa'yo? Direkta tumawag ang punong tagapangasiwa ng Diyos ng Yaman sa tanggapan ng seguridad at pinadalhan ako ng litrato ng binata. Tingnan mo nga, mukha bang peke ito? Anak nga talaga siya ng Diyos ng Yaman. Bakit siya naparito? Ngayon naiintindihan mo na kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo. Eh ano naman, Diyos ng Yaman siya. Anong magagawa niya sa akin? Anong sinabi mo? Sabi ko Diyos ng Yaman siya. Anong magagawa niya sa atin? Hindi naman tayo mas mahina sa kanya. Jolie, anong sinasabi mo? Paano natin maihahambing ang sarili sa Diyos ng Yaman? Mahal, nakalimutan mo ba? Nasa likod natin ang grupo ng Inang Dragon. Kung ikukumpara sa grupo ng Inang Dragon, ano ang Diyos ng Yaman? Oo, may protection tayo ng grupo ng Inang Dragon. Wala tayong dapat katakutan. Kahit ikaw pa ang Diyos ng Yaman, hindi mo kayang talunin ang Inang Dragon. Isang tulisan na katulad mo, nangangarap ng proteksyon ng grupo ng Inang Dragon? Tumigil ka sa pagyayabang. Oo, Yang Ting, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang Inang Dragon ay isang mas makapangyarihan at nakakatakot na presensya kaysa sa Diyos ng Yaman. Huwag mong gamitin ng basta-basta ang pangalan ng Inang Dragon. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin kapag dumating ang kapahamakan. Ginagamit ang kanyang pangalan? Sino ang gumagamit? Ang grupo ng Inang Dragon ang nagpasya na suportahan ako at ang sugo ay paparating na. Kapag dumating ang sugo at nakita kung paano mo tinrato si Tingting, wala ka ng pag-asa. Huwag kang umasa. Hindi ka kailanman susuportahan ng grupo ng Inang Dragon. Oo, nag-aalinlangan ka, naiinggit, nagseselos, pasensya na, pero natanggap ko na ang abiso ng pagtanggap mula sa grupo ng Inang Dragon. Nakausap ko na ang sugo. Peke ba yon? Hindi peke. Pero hindi mo alam na ang kapalaran ay maaaring magbago anumang oras. Nagbago ang kapalaran mo nang ipagkanulo mo ang ating pagkakaibigan at ninakaw mo ang lalaki ko. Wala nang pagbabalik. Ang masamang gawa ay may masamang kahihinatnan. Seryoso ka pa rin. Sino ka ba? Diyos? Hindi ako Diyos, pero mas makakapagpasya ako sa kapalaran mo kaysa sa Diyos. Shen Zhao, kahit na bulag ang anak ng Diyos ng Yaman at gustuhin ka, isa ka pa ring parasito. Kumpara kay Tingting na nagkamit ng suporta ng grupo ng Inang Dragon sa sarili niyang pagsisikap, wala ka. Inuutusan kitang alisin ang blacklist sa aming Young's Trading agad. Kung hindi, kapag dumating ang sugo, ang iyong pamilyang Qin ay magigipit. Tumigil ka sa pagyayabang. Hindi kailanman susuportahan ng grupo ng Inang Dragon ang isang katulad mo. Dumating na ang sugo ng Templo ng Dragon! Dumating na ang sugo ng Dragon Temple. Narito na ang sugo, magbigay galang kayo. Kami ay nagbibigay galang sa sugo ng Dragon Temple. Mabuti, tumayo kayo. Sino ang mga taong ito? Bakit hindi sila lumuluhod?
Sugo, sasabihin ko lang sana sa inyo, sila ay mula sa pamilyang Chin sa kabisera. Umaasa sila sa kanilang yaman at talagang minamaliit ang grupong Inang Dragon at ikaw. Ano? Minamaliit ako at ang grupong Inang Dragon? Oo. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko sa kanila na ang Young's Trading namin ay nasa ilalim ng proteksyon ng grupong Inang Dragon at na ikaw, Sugo, ang magdadala sa amin ng lihim na kontrata upang matulungan ang aming kumpanyang magpapubliko. Ngunit siya, umaasa sa kapangyarihan at impluensya ng Diyos ng Yaman, tinawagan ang konsyo ng komersyo upang itala sa blacklist ang negosyo ng aming Young's Trading. Ano? Ang negosyo ng Young's Trading ay na-blacklist ng Diyos ng Yaman? Oo. Kasuklam-suklam. Paano nangahas ang Diyos ng Yaman na hamunin ang grupong Inang Dragon? Sugo, kailangan mong turuan sila ng leksyon. Ipaintindi mo sa kanila na hindi maaaring hamunin ang autoridad ng grupong Inang Dragon. Sino ka sa pamilyang Chin? Si Chin Dafu ang aking ama. Ah, kaya ikaw ang anak ng Diyos ng Yaman. Kaya pala ang yabang mo. Wala ka man lang pakialam sa aming grupong Inang Dragon. Ano? Sa tingin mo ba mas malakas ang inyong pamilyang Chin kaysa sa grupong Inang Dragon? O sa tingin mo ba mas dakila ang Diyos ng Yaman kaysa sa Inang Dragon? Sobra naman po, Envoy. Ako at ang aking ama ay may pinakamataas na paggalang sa grupo ng Inang Dragon at sa Inang Dragon. Madalas sabihin sa akin ng aking ama na ang pag-angat ng pamilyang Chin ay minsang tinulungan ng unang ninunong dragon ng grupo ng Inang Dragon. Kaya wala kaming balak na maging kaaway ng grupo ng Inang Dragon. Eh bakit ninyo itinakwil ang kalakalang Yang na sinusuportahan ng grupo ng Inang Dragon? Dahil si Yang Ting, ang pinuno ng Young's Trading, ay may masamang ugali, sumisira sa kredibilidad ng mundo ng negosyo at nakakasama sa industriya. Kaya hiniling ko sa samahan ng mga mangangalakal na itakwil siya bilang babala. Sinasabi ninyong may masamang ugali ang pinuno ng Young's Trading? Paano naman? Ito ang aking kasintahan. Bago kami naging magkasama, silang dalawa ni Yang Ting ay magkasamang lumaki, magkaibigan, at maraming beses niyang tinulungan si Yang Ting. Pero naging matagumpay ang negosyo ni Yang Ting habang ang aking kasintahan ay nahirapan at naghihikahos. Ninakaw ni Yang Ting ang kanyang nobyo, ang lalaking nakapangako sa kanya. Nagpakasal sila bago pa man mawalan ng visa ang kasunduan. Ang ganitong pag-uugali ay labag sa integridad at hindi dapat pinapayagan sa negosyo. Envoy, nagsisinungaling sila. Si Shan Zhao ang walang hiya gustong mabuhay sa tulong ng lalaki at ayaw niyang kanselahin ang kasunduan sa aking si Ailey. Naawa ako kay Ailey. Kaibigan ko rin siya kaya tinulungan ko siyang alagaan. Pero hindi ko inakala na gagamitin niya ang suporta ng God of Wealth para siraan ang aking pagkatao. Envoy, kailangan ninyo akong ipagtanggol. Envoy, si Shen Zhao ang laging kumakapit sa akin. Tumutulong lang sa akin si Ting Ting. Sino siya? Siya ang kaibigan ko nung bata pa kami, ang pinakamatalik kong kaibigan. Pero ngayon, professional na, pulubi na siya, kumikita sa awa ng iba. Ano? Sa ganitong kasuklam-suklam na ugali, pinoprotektahan pa ng pamilyang Chin ang isang tulad niya? Nagsisinungaling sila. Ang aking nobya ay tumutulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit. Siya ay isang tunay na bayani. Hindi kailanman magiging profesional na pulubi ang isang tulad niya. Siniraan lang nila siya. Nagsisinungaling? Sige, kung gayon hayaan nating tingnan ng Sugo ang malaking screen. Mahal, i-play mo ang screen. Sige. Sugo, nakikita mo. Napakabata, malusog, ngunit nagdadamit bilang pulubi para makakuha ng walang bayad. Ito ay kahihiyan para sa mga kababaihan, isang trahedya para sa sangkatauhan. Oo, ang ating Inang Dragon ay laging nangunguna sa pagpapayaman sa pamamagitan ng sipag. Kinamumuhian niya ang mga tamad at palamunin. Oo, Sugo, pakiusap, parusahan ng mga ganitong tao at tulungan kaming mabawi ang Young's Trading. Talagang, narinig mo? Bibigyan kita ng 10 segundo. Tawagan mo agad ang Chamber of Commerce at alisin ang blacklist sa Young's Trading. Kung hindi, haharapin mo ang puot ng grupong Inang Dragon. Sugo, pakiusap, unawain mo ang katotohanan. Huwag mong protektahan ang mga kasuklam-suklam na tao dahil lang sa kanilang kasinungalingan. Ano? Sinasabi mo na ako ay nagpoprotekta sa mga kasuklam-suklam na tao? Sinasabi mo bang kasuklam-suklam ang mga taong pinoprotektahan ng Inang Dragon? Ano, pinoprotektahan ka ba ng Inang Dragon? Oo, ang Inang Dragon mismo ang nag-utos ng isang lihim na utos para tulungan si Yang Ting na magtagumpay at paunlarin ang Young's Trading. Anong lakas ng loob mong pagdudahan ang desisyon ng Inang Dragon? Ano, si Inang Dragon mismo ang nag-utos ng palihim para tulungan ang Young's Trading? Ano sa palagay mo? Ang grupong Dragon Mother ay isang pandaigdigang kapangyarihan. Bakit nito susuportahan ang isang maliit na negosyo sa Jiangzhou? Narinig mo ba yan, Chin? Kung ikukumpara sa grupong Dragon Mother, wala ka? Sige, maaari kong ibalik agad ang negosyo ng Young's Trading, pero gusto kong ligtas na mailabas ang aking kasintahan. Ano, nakikipagtawaran ka sa akin? Sugo, walang galang ito, lumalaban sa Inang Dragon.
Kasuklam-suklam, gusto mo ba talagang hamunin ang grupong Dragon Mother? Ngayon, kahit mawala ang buhay ko, kahit mawasak ang buong angkan ng Chin, ipagtatanggol ko ang kaligtasan ng aking kasintahan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng grupong Dragon Mother, anong karapatan mo para protektahan siya? Sugo ng templo ng dragon, ang yabang mo talaga. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ang yabang at pang-aapi ng ugali mo. Yan ba ang itinuro sa'yo ng inang dragon? Kung itinuro man sa akin ng inang dragon o hindi, hindi yan para pagpasiyahan ng isang hamak na pulubi. Sugo, naalala ko rin pa, nagkunwari siya dati bilang ang inang dragon. Ano, nagkunwaring si inang dragon? Oo. Nung nakikipagtalo siya sa amin dati, nagkunwari siyang si inang dragon para takutin kami. Pero hindi kami ganun katanga gaya ng inakala niya, kaya hindi kami nauto. Talagang may lakas ng loob. Ang pagpapanggap bilang ang inang dragon ay parusang kamatayan. Magsalita ka, paano mo gustong mamatay? Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na hawakan siya ngayon, kailangan munang daanan ang pamilya Chin. Ano, nagdedeklara ka ba ng digmaan sa grupong Dragon Mother? Kahit hindi ako manalo, hindi ko iiwan ang katarungan. Mabuti. Pagkatapos kong tapusin ang lihim na kontrata sa Young's Trading, hihingi ako ng pahintulot sa grupong Dragon Mother na wasakin ang pamilya mong Chin. Kaya alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng hamunin ang makapangyarihan. Oo. Tapusin muna natin ang lihim na kontrata. Kapag umangat na ang Young's Trading at naging kaanib ng grupong Dragon Mother, saka natin sabay na wawasakin ang pamilyang Chin. Binigyang diin ng aking mga superior na hindi dapat maantala ang pagsuporta sa Young's Trading. Ihanda ang mesa at pirmahan ang kontrata. Oo, tao. Maghanda ng mesa. Tanggapin ang lihim na kontrata ng Dragon Mother. Tulungan ang kalakalang yang na umangat. Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Hindi mo mapipirmahan ang kontratang ito. Ano ang sinabi mo? Dahil sa iyong hamak na pagkatao, kinansela ng grupong Dragon Mother ang iyong lihim na kontrata. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sino ka ba? Kanselahin mo lang ng ganoon ang kontrata ng grupong Dragon Mother sa akin. Ano ang nagpapalagay sa'yo na kaya mo? Hindi mo pa ba maintindihan ang kontratang ito? Ako ang nagbigay nito sa iyo. Ano, ikaw sa tingin mo makakapagpasuporta ka sa grupong Dragon Mother para sa akin? Nababaliw ka na, nandito ang sugo at maglolokohan ka pa. Walang hiya talaga, hindi pa ako nakakita ng ganoong kapal ng muka. Talagang bulag ako noon nang naging kasintahan kita. Isipin mo lang, nasusuka na ako. Jolie, huwag kang nakakadiri. Hindi ka bulag noon, pero bulag ka na ngayon. Mahal kong kaibigan, huwag kang magselos. Ang lalaking gusto mo, ako ang gusto. At saka, pakakasalan niya ako. Iyakan mo ang iyong kawalang kwenta. Matigas pa rin ang ulo, ginugulo ang seremonya ng pagpirma ng grupong Dragon Mother. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Anong sinabi mo? Paano ko gustong mamatay? Ano, hindi mo ba alam ang kapangyarihan ng grupong Inang Dragon? O ang mga kahihinatnan ng paggalit dito? Ako ang pinuno ng grupong Inang Dragon. Tinatanong mo ako kung ano ang mga kahihinatnan ng paggalit sa Inang Dragon? Halika, sabihin mo sa akin, ano ang mga kahihinatnan? Tama ba ang narinig ko? Sinasabi mong ikaw ang pinuno ng grupong Inang Dragon? Nababaliw ka, nangahas siyang magpanggap bilang inang dragon sa harap ng sugo. Hindi niya siguro alam ang mga pamamaraan ng grupong Inang Dragon. Naghahanap siya ng kamatayan. Sugo, narinig mo ba yon? Nagpapanggap pa rin siya bilang inang dragon. Kung hindi natin siya lilipulin, masisira ang reputasyon ng grupong Inang Dragon. Ngayon, inuutusan kita na lumuhod. Alisin ang iyong sariling dila at huwag nang magsalita muli at ipagkakaloob ko ang iyong buhay. Kung hindi, lilipulin ko ang iyong buong pamilya. Naku, Jiao, paano ka nangahas na magpanggap bilang inang dragon? Siya ay isang alamat na sinasamba sa buong mundo. Hindi mo siya dapat lapastanganin. Bilisan mo, lumuhod at humingi ng tawad sa sugo. Ang pagpapanggap bilang Inang Dragon ay hindi sapat sa paghingi ng tawad. Dapat siyang lumuhod at putulin ang kanyang dila. Kung hindi, lilipulin ko ang iyong pamilya ngayon din. Nakita mo, patuloy kang nagyayabang at ngayon tingnan mo ang gulo na iyong ginawa. Jolie, ikaw ang kakampi ng sugo. Tulungan mo kami, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Nanay, bakit ka nakikiusap sa kanya? Naku, Jiao, ang pagpapanggap bilang inang dragon ay isang malaking kasalanan. Maaari itong magdala ng kapahamakan. Lumuhod at humingi ng tawad ngayon o huli na ang lahat. Nanay, hindi ako nagsisinungaling. Ako nga talaga ang Inang Dragon. Tumahimik ka matapos ang lahat ng sinabi. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Mas makapangyarihan ang Inang Dragon kaysa sa pinuno ng bansa. Huwag mo siyang gambalain. Mahal, sinabi ko na sa'yo, bakit ayaw mong makinig? Sa tingin mo, nagsisinungaling ako? Magdala ng mesa at upuan. Inang Dragon, kailangan mo kaming pigilan. Kung hindi mo kami pipigilan, kami ni Tingting ay aakyat na sa tuktok. Mula ngayon, titingala ka na lang sa amin. Sige, kung ano ang gusto mo. Ipag-utos mo agad. Kanselahin ang lihim na kontrata ng Inang Dragon Group sa Young's Trading. Kung ano ang gusto mo.
Tigilan mo ang pagpapanggap. Alam ng lahat dito kung sino ka talaga. Masyado mong pinalaki ang kasinungalingan mo para lang sa dangal mo. Eksakto. Alam ng lahat na professional kang pulubi, nanloloko para sa pera. Pinawalang bisa ng nobyo mo ang kasunduan nyo. Hindi mo matanggap ang dagok. Kung tahimik kang umalis, baka nakaligtas ka pa. Pero hindi mo matanggap ang sarili mong kalagayan. Ipinilit mo ang sarili mo sa patay na dulo. Babae, babalaan kita sa huling pagkakataon. Lumuhod at putulin mo ang dila mo ngayon o mamatay ka. Sugo, handa na ang mga dokumento. Pirmahan muna natin ang kontrata. Pagkatapos pumirma, sabay natin siyang aayusin. Mabuti. Ano? Sugo, bakit? Mabuti. Naiintindihan ko. Sugo, anong nangyari? Tumawag lang ang headquarters. Sinabi ng Sugo na kansilahin ang lihim na kontrata sa Young's Trading. Ano? Dahil ba sa kanya? Hindi ko alam, direktang utos daw mula sa headquarters, sabi ng Sugo. Paano nangyari yon? Isa siyang pulubi. Paano siya magiging ang maalamat na ina ng dragon? Eksakto, magkasama kaming lumaki. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Paano siya magiging ang ina ng dragon? Imposible. Yang Ting, sawa na ako sa'yo. Ayaw ko sanang pakialaman ng isang taong ganyan kaliit. Dahil sa ating nakaraan, papatawarin sana kita. Pero patuloy ka lang sa paghahanap ng gulo. Kaya tuturuan kita ng isa pang leksyon. Ikaw, anong kapangyarihan meron ka para turuan ako? Makikita mo. I-issue agad ang utos ko. Alisin ang Young's Trading sa mundo ng negosyo. Paalam na sa mahal mong Young's Trading. Akala mo ba isang tawag lang masisira na ang pamilyang Yang? Hindi ko alam, pero pwede nating hintayin at tingnan. Sige, maghihintay ako. Halo? Ano? Anong nangyari? Sa loob lang ng 1 minuto, kinansela ng lahat ng kliyente ang kanilang mga order, humihingi na ng bayad ang lahat ng bangko, tinigil na ng lahat ng partner natin sa itaas at ibaba ang pakikipagtulungan. Paano nangyari to? Paano mo yun nagawa? Sabi ko sa'yo, ako ang Inang Dragon. Ang grupong Inang Dragon ang kumukontrol sa sistema ng negosyo. Lalo na sa mga may masamang ugali at walang integridad, maaari naming ilagay sa blacklist. Ngayon, naiintindihan mo na? Paano mangyayari yon? Paano siya naging Inang Dragon? Pulubi ka lang. Paano ka naging ang tanyag na Inang Dragon? Sugo, isa kang nakatataas na opisyal sa grupong Inang Dragon. Dapat ay nakita mo na ang Inang Dragon noon. Siya ba talaga yon? Ako lamang ang pinuno ng sangay sa Jiangzhou ng grupong Inang Dragon. Hindi pa ako pinalad na makilala ang Inang Dragon. Ngunit narinig ko na ang Inang Dragon ay nagsusuot ng gintong maskarang dragon. Ang gintong maskarang dragon ang kanyang simbolo. Posible bang gumamit siya ng kakayahan para lokohin tayong lahat? Kaya, hindi siya ang tunay na Inang Dragon? Posible yon. Kung gayon, nilalapastangan niya ang Inang Dragon. Sugo, maaari mo siyang patayin upang ipagtanggol ang dangal ng Inang Dragon. Babae, inuutusan kitang patunayan agad ang iyong pagkakakilanlan. Kung hindi, parurusahan kita bilang isang impostor. Ano? Nagbigay lang ako ng utos sa headquarters para kanselahin ang sekretong kontrata ng Young's Trading. Hindi ba sapat na patunay yon ng aking pagkakakilanlan? Sinabi ng Sugo na direktang utos ito mula sa headquarters. Maraming tao sa headquarters na may impluensya. Hindi sapat yon para patunayan na ikaw ang kataas-taasang Inang Dragon. Ngayon, sabihin mo agad ang iyong pagkakakilanlan. Kung hindi, ituturing kita bilang isang espiya. Gusto mo bang patunayan ko ang aking pagkakakilanlan kaya ipapakita ko sa iyo ngayon? Lumitaw ang nakatagong dragon. Lahat ng agos ay babalik sa pinanggalingan. Ang Inang Dragon. Ang Inang Dragon. Ito nga talaga ang Inang Dragon. Paano ito nangyari? Ngayon, sino pa ang gustong humamak sa akin? Tawagin akong profesional na pulubi, isang manloloko, at parusahan ako. Iginagalang namin ang Inang Dragon. Iginagalang namin ang Inang Dragon. Nanay, bakit ka lumuluhod? Anak mo ako. Tito, tita, pangalawang tita, tumayo kayo. Sa harap ninyo, ako ay palaging mas bata. Zhao Zhao, ikaw ba talaga ang Inang Dragon? Hindi ko inakalang magkakaroon ng ganoong importanteng tao ang aming pamilyang Shen. May awa ang Diyos. Palagi kong inaalala ang mga aral ng aking mga nakatatanda, kaya ako nagtagumpay ngayon. Salamat din po sa inyong lahat. Nagtagumpay ang aming Zhao Zhao, nagtagumpay siya. Zhao Zhao, nakaluhod pa rin ang asawa mo at ang bayaw mo. Sabihin mo sa kanila na tumayo. Kayong dalawa tumayo na. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Pantay-pantay na tayo. Manang, ang galing mo. Paano ka naging ina ng dragon? Parang nananaginip lang ako. Sabi ko sa inyo, habang nandito ako, walang makakagalaw sa pamilyang Chin. Tapat ako sa salita ko. Manang, ikaw pala ang ina ng dragon. Ikaw ang pangalawang pinakadakilang bayani ko. Sino ang pinakadakila? Siyempre, ang santo ng medisina. Nagligtas siya ng buhay at nagpapagaling ng may sakit. Siya ay isang buhay na Diyos. Kahit na ikaw ang ina ng dragon, medyo mas mababa ka pa rin sa kanya. Pagkatapos ko rito, dadalhin kita para makilala ang santo ng medisina. Manang, kilala mo ang santo ng medisina?
Siya ang ina ng dragon, ang pinakamaliwanag na bituin sa mundo. Dapat kilala niya ang santo ng medisina. Ang galing! Narinig ko na single pa rin ang santo ng medisina. Kung maaari ko siyang pakasalan, perpekto na iyon. Manang, talaga bang madadala mo ako para makilala siya? Pagkatapos ko rito titingnan natin. Sige, salamat ate. Kuya, ang galing mo. Hindi mo ininda na pulubi siya. Ipinilit mo pa ring pakasalan siya. At ngayon, naging inang dragon pala siya. Kaya nga hindi dapat natin maliitin ang kahirapan. Baka may sorpresa palang naghihintay. Yang Ting, akala mo ba hanggang ngayon ang galing-galing mo na naitatag mo ang Young's Trading at nagmamalaki sa harap ko? Pasensya ka na, Giao Giao. Hindi ko talaga alam na ikaw pala ang inang dragon. Bilang kaibigan mo, patawarin mo na ako. Ano, patawarin kita. Ilang taon nang wala ang tatay mo na iwan kayong mag-ina. Itinuring kitang kapatid. Itinuring kang anak ng mga magulang ko. Ako ang nagpaaral sa iyo, ipinaglaban kita. Kahit nang magtagumpay ako, tinulungan kita ng palihim. Tinulungan ang Young's Trading na magsimula. Pero nang magkaroon ka ng kaunting tagumpay, tinalikuran mo ako, inagaw mo ang lalaki ko. At may mukha ka pang humingi ng tawad sa akin? Nagkamali ako. Hindi ko talaga alam na ikaw ang inang dragon. Hindi ko alam. Ay! Kung hindi ako ang inang dragon, kung ako ay isang ordinaryong tao lamang, tama lang bang tinalikuran at inapi mo ako? Ang prinsipyo ng grupo ng inang dragon, taksil, walang utang na loob sa magulang, walang awa, hindi makatarungan, hindi tapat, marumi, at hindi malinaw. Ano ang dapat na parusa sa mga taong ganyan? Ikukulong sa walang hanggang gabi, hindi na muling makakakita ng liwanag. Alam mo ba ang kahulugan ng mga salitang iyon? Hindi, patawarin mo po ako, inang dragon. Bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong magsimula ulit ako. May mga taong may pagkakataong magbago. Pero ang iba, mula pa sa simula, wala nang daan pabalik. Ang kasunduan sa kasal. Halika, punitin mo yan sa harap ko. Hindi, wag mong punitin. Sa tingin mo, ikaw ang magdedesisyon kung hindi pupunitin? Isang lalaking walang kotse, walang bahay, walang katayuan, sa tingin mo ay karapat-dapat sa inang dragon? Ganyan ang kalagayan mo, nangahas ka pang hamakin ako, pintasan ako, at ipawalang bisa ang ating kasunduan? Alam mo ba, nang ako'y maging inang dragon, ilang mga binata mula sa mga kilalang pamilya ang nagmakaawa para pakasalan ako? Pero tumupad ako sa aking salita, hindi ko pinabayaan ang aking kasintahan mula pagkabata. Pero ikaw, trinato mo akong parang aso, at nangahas ka pang makipag-ibigan sa kaibigan ko? Inang dragon, nagkamali ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang inang dragon. Sila yon. Ipinakita nila sa akin ang video na namamalimos ka. Akala ko pulubi ka, pero malinaw na pulubi ka noon. Paano ka naging inang dragon? Gusto mo bang malaman kung paano ako naging pulubi at ina ng dragon? Dahil nang masyado akong mataas, naging nakakasuya ang pamamuri sa paligid ko. Nais kong mamuhay ng simple para makita ang tunay na ugali ng mga tao, maranasan ang pangkaraniwang buhay. Hindi ko inaasahan na kayong dalawa, ang kasintahan noong bata pa ako at ang pinakamatalik kong kaibigan ay magtutulungan laban sa akin para ako'y hiyain. Nagkamali ako, bulag ako, patawarin mo ako. Sabi mo bulag ka, didukitin mo ang mga mata mo. Hindi ko kayang mawala ng mga mata. Pwede kang mabuhay nang walang mga mata. Wala ka namang silbi ang mga yan. Hindi mo alam ang tama sa mali. Gusto mo ba akong ang gumawa para sa iyo? Ikaw na babae, paano mo nagawang ipagkanulo at tapakan ng ina ng dragon? Isagawa ang parusa ngayon din. Huwag, mga kamag-anak ko, magsalita kayo para sa akin. Yang Ting, itinuring kanyang kapatid, tapos ipinagkanulo mo siya. Ikaw ang may kasalanan. Oo, ikaw ang may kasalanan. Hindi ka namin tutulungan. Yang Ting, iminumungkahi kung ikaw ang dumukot sa sarili mong mga mata. Kung ako ang gagawa, mas masahol pa. Sinong may lakas ng loob na dumukot sa mga mata ng anak ko? Sino ang may lakas ng loob na dukutin ang mga mata ng anak ko? Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Hinahanap mo yan. May lakas ng loob kang sumuway sa autoridad? Mamatay ka? Sino ka? Paano mo napaahas na guluhin ang grupo ng inang dragon at saktan ang mga tauhan nito? Hindi mo ako kilala? Kilala mo ba ito? Ang token ng Ninunong Dragon. Ikaw ang direktang disipulo ng Ninunong Dragon, ang tagapamahala sa likod ng grupo. Bilang mga sugo ng grupo ng Inang Dragon, dahil kilala ninyo ang aking token at alam ang aking pagkakakakilanlan, lumuhod. Iinang Dragon. Paano nakuha ang token ng Ninunong Dragon? Sabihin mo, ano ang pakay mo dito?
Shen Zhao, hindi mo ako nakikilala di ba? Naiintindihan ko yan. Sumama ako sa guro sa pag-iisa sa bundok Kunlun. Hindi ka pa nakarating doon. Sinabi sa akin ng guro na tumanggap siya ng isang henyo sa martial arts na nagngangalang Shen Zhao. Inatasan kanyang pangasiwaan ang grupo ng Inang Dragon bilang kapalit niya, di ba? Kung alam mo ito, tunay nga na disipulo ka ng guro. Ano ang pakay mo dito? Gusto mong dukutin ang mga mata ng anak ko. Ano sa palagay mo ang pakay ko dito? Dudukutin ang mga mata ng anak mo? Si Yang Ting ba ang ibig mong sabihin? Anak mo siya? Ikaw si Yang Tianxiong? Noong umalis ako, 3 taon ka pa lang at si Yang Ting. Normal lang na hindi mo ako makilala ngayon. Ano, ikaw ang tatay ko? Anak, ang tagal kong nawala. Nagtiis ka. Pero ngayon, bumalik na ang iyong ama. Ngayon, wala nang makakaapi sa iyo. Sino man ang magtangka, mamamatay. Tatay, talaga bang mas malakas ka kaysa sa Dragon Ina? Siyempre naman, ang Dragon Ina ay isang tao lamang na ipinadala ng Dragon Ancestor para pansamantalang mamahala sa grupo. Ang Dragon Ancestor ang tunay na kapangyarihan sa likod nito at ngayon binigyan ako ng Dragon Ancestor ng token na ito. May kapangyarihan akong magtalaga ng Dragon Ina. Maaari ko ring maging Dragon Ina mismo. Tatay, ang lakas mo. Ilang taon na kitang hindi nakita. Akala ko patay ka na. Oo nga, pasensya na anak. Noon, iniwan ko kayo ng inyong ina upang maghanap buhay sa mundo. Pagkatapos, nakilala ko ang Dragon Ancestor na dinala ako sa bundok Kunlun. Tinanong niya ako kung kaya kong magsanay ng 20 taon upang maging Diyos sa mga tao. Gusto kong maabot ang pinakamataas na antas kaya pumayag ako. Ngayon, pagkatapos ng 20 taon, nakabalik na ako. Narinig ko ang tungkol sa kasal mo. Masaya ako. Oo nga pala, nasaan ang iyong nobyo? Tatay, iyon siya. Tito Yang, ako si Jolie. Naalala mo pa ba ako? Jolai! Hahaha! Naalala kita. Noon ikaw si Changzi at si Zhao Zhao ay naglalaro sa putik. Hindi ko inakala na paglaki mo magiging manugang na kita. Hahaha! Pero si Shen Zhao, gamit ang iyong posisyon bilang Dragon Ina, hindi pinapansin ang dating pagkakaibigan, ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Oo, napakasama niya. Tito Yang, kailangan mong ipagtanggol kami. Magsalita ka, Shen Zhao. Sinaktan mo ang anak ko at ang manugang ko. Paano mo ito pananagutan? Tinatanong mo kung paano ako sasagot? Hawak ko ang Ancestral Dragon Token. Ikaw, bilang pansamantalang Inang Dragon, ay inaapi ang anak ko ngayon. Hindi ba dapat sa akin ka sasagot? Alam mo lang na inapi ko ang anak mo. Alam mo ba kung bakit? Sabihin mo. Ilang taon kang nawala. Iniwan sila ng ina niya sa hirap. Ang pamilya ko ang tumulong sa kanila. Kami ang nagbayad ng halos lahat ng tuition niya. Itinuring ko siyang kaibigan, parang kapatid. Kahit noong naging Inang Dragon ako, palihim ko pa rin siyang tinulungan. Tinulungan siyang magtayo ng Young's Trading at binigyan ng lihim na kontrata para makapagpapublic. Pero nang magkaroon lang siya ng kaunting tagumpay, hindi alam ang totoo kong pagkatao. Akala'y pulubi ako, ninakaw niya ang nobyo ko, inapi ako at tinawanan. Sabihin mo, hindi ba dapat siya'y turuan ng leksyon? Anak, totoo ba yan? Hindi, tatay. May kumuha ng video sa kanya na namamalimos. Akala ni Jolie pulubi siya. Sinabi niyang gusto niya ako kaya pumayag ako. Naawa lang ako sa kanya. At ako'y isang mahusay na babae. Paano ko sasayangin ang lalaking nagagusto sa akin? Shen Zhao, narinig mo ba yan? Ang lalaki mo ang nainip sa'yo at lumipat sa anak ko. Kung ayaw sa'yo ng lalaki, dapat tingnan mo ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang anak ko. Ganito ba ang pag-iisip ng isang Inang Dragon? Kung wala akong galang, babatuhin ko siya ng 3 masasamang salita. Pero dahil sa ina mo, alam mo sa sarili mo ang totoo. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Sa kapangyarihan ng selyo ng ninunong dragon, tinatanggal kita sa pwesto bilang Inang Dragon. Mula ngayon, karaniwang mamamayan ka na. Narinig mo ba yan, Shen Zhao? Akala mo ba dahil ikay kataas-taas ang ina ng dragon, ay pwede mo na akong apakan? Hindi mo inaasahan na mayroon akong mas makapangyarihan pang ama. Sige, magmayabang ka pa. Eksakto. Akala mo ba napakagaling ng pagiging ina ng dragon? Tinanggal ka na ng tiyuhin mo sa pwesto mo. Anong magagawa mo? Tinanggal niya ako? Sino ba siya para gawin yon? Karapat-dapat ba siya? Sinasabi mong hindi ako karapat-dapat? May lakas ka bang sumuway sa utos ng Dragon Ancestor? Nang iwan ko ang master, tinanong niya ako. Pagkatapos maging ina ng dragon, ano ang dapat na pinakamataas na kapangyarihan? Sabi ko, ang Ancestral Dragon Token, ang mga utos ng ating paaralan. Sabi niya, mali, ano kung gayon? Hulaan mo ang sinabi ng master. Ano ang sinabi ng Master? Sabi ng guro, maging ang pangkat ng Inang Dragon, o siya, o anumang kapangyarihan sa mundo, dapat igalang nila ang matuwid na landas. Kahit hawak mo ang Ancestral Dragon Token, kung ikaw ay kumilos ng masama, kailangan kong ipaglaban ang katarungan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ikulong mo ang iyong anak na babae sa Eternal Night. Kung hindi, wala nang ibang pagkakataon para sa inyong dalawa. Katarantaduhan, sinusuway mo ang Ancestral Dragon Token at nagsasabi ng kalokohan, mga gwardya. Opo. Ang taong ito ay sumuway sa Ancestral Dragon Token. Dakpin siya, talupan, at ipadala sa Eternal Night. Opo. Sino ang maglakas loob humawak sa aking nobya? Lalabanan ko kayo!
Oo, sino ang maglakas loob humawak sa aking hipag? Kaaway ninyo ang pamilya Chin. Ano, ang isang simpleng pamilyang Chin ay may lakas ng loob na harapin ang grupong inang dragon? Tianxiong, magkababayan tayo. Huwag na tayong mag-away. Ikaw? Ikaw ba si Chi? Oo, ako nga. Magkapit-bahay tayo. Totoo nga ang kasabihan. Ang kapit-bahay na malapit ay higit pa sa kamag-anak na malayo. May gusto ako sa'yo noon, alam mo. Hindi ko inakalang pakakasalan mo si Shen Chusheng. Paano kung ganito? Kung papayag kang makipagtalik sa akin, palalayain ko ang anak mo. Walang hiya ka. Hindi ito makatarungan. Hindi. Kung hindi, maghanda kang ilibing ang anak mo. Yang Tianxiong, bulok ang puso mo. Puno ka ng kasamaan. Ngayon ako mismo ang maglilinis ng kahihiyan sa ating paaralan. Hawak ko ang sagisag ng ninunong dragon. Tunay ngang makapag-uutos ako sa grupong inang dragon. At kung tayo ay maglalaban, nauna akong inisyal kaysa sayo. Ako ang iyong nakatatanda. Anong magagawa mo laban sa akin? Kaya panoorin mo, maumatras ka, ayokong masaktan ka. Yuhuay Yushen kayo rin. Hindi, asawa kita, kasama kitang lalaban. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ng asawa mo ito at talunin ang taksil. Umatras kayo. Sige, mag-ingat ka, mahal. Mag-ingat ka, Manang. Masyado kang mayabang. Panoorin mo kung paano kita puksain. Oo, puksain mo siya. Habang nabubuhay siya, hindi ako makakagalaw. Patayin niyo siya. Sige, ipapakita ko sa inyong lahat kung paano ko siya puksain. Panoorin mong wawasakin ko siya ngayon. Sige. Mamatay ka! Anong nangyayari? Parang dinudurog ang puso ko. Ang sakit. Ano ba? Lason. Salbahe ka, gumamit ka ng lason. Tinatawag itong gantihan. Sa isang hamak na tao, hamak na paraan ang gamitin. Hindi naman tayo tinuruan ng master tungkol sa lason. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Iba na yung kwentong yon. Tigilan mo na ang mga palaisipan. Sabihin mo na lang. Sa totoo lang, marami akong pagkakakilanlan. Kasama na ang pulubi, magsasaka, mamamatay tao, mangangalakal, at bodyguard. At hindi ang inang dragon ang pinakamalaki. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Saint of Medicine. Ikaw, santo ng medisina? Ano, santo ng medisina? Ano? Ang buhay na Diyos, ang santo ng medisina? Ang sinasamba bilang Diyos ng lahat ng top tycoons, assassins, fortune tellers at global giants sa buong mundo? Tama, ako nga. Dahil kahit ang pinakamalakas at pinakapambihirang tao ay nagkakasakit at nahaharap sa kamatayan, at kayo kong iligtas, gamutin gamit ang aking pambihirang kakayahan sa medisina, alisin ang kanilang sakit, kahit pahabain ang kanilang buhay. Kaya kahit ang pinakamakapangyarihan ay dapat sambahin ako bilang Diyos, pero hindi ito dahil malakas ako. Ito ay dahil sa aking ibinibigay at ipinagkakaloob. Ang heart failure ng asawa ko ay ginamot ng santo ng medisina. Ang santo ng medisina ay isang buhay na Diyos, pero ang maskara ng santo ng medisina ay hindi ganyan ang itsura. At sabi mo ikaw ang santo ng medisina dahil lang sa sinabi mo? Pero narinig ko ang santo ng medisina ay mahigit 100 taon na ang edad. Si Shen Jiao ay 20 ilang taon lang. Paano siya maging santo ng medisina? Oo, ayon sa chismis, ang santo ng medisina ay nakahihigit at lubhang iginagalang. Paano ito magiging isang batang babae tulad mo? Ginagamit mo lang ang pangalan ng santo ng medisina para labanan ang grupong inang dragon at takasan ng parusa. Sige, ipakita ko sa inyo ang aking tunay na anyo bilang santo ng medisina. Ang santo ng medisina? Lahat kayong ginamot ng santo ng medisina, hindi ba ganito talaga ang kanyang itsura? Ang santo ng medisina na gumamot sa asawa ko ay kamukhang kamukha nito. Talagang siya ang santo ng medisina, isang Diyos na buhay. Nagpupugay kami sa Diyos na buhay ang santo ng medisina. Nagpupugay kami sa Diyos na buhay ang santo ng medisina. Tumayo na po kayo, Mang. Pangalawang Diyos, si Shen Jiao ay kaaway ng aming pamilyang Yang. Kaanak ka ng pamilyang Yang. Bakit ka kumakampi sa kanya? Ang kapal ng mukha mo! Paano nangahas ang isang lahi ng pamilyang Yang na walang galang sa santo ng medisina? Eksakto, iniligtas tayo ng santo ng medisina. Dapat kang matutong magpasalamat. Kapatid na Tianxiong, kahit sino ka pa, hindi ka pwedeng sumalungat sa santo ng medisina. Umalis ka, isang kasuotan at maskara lang. Akala mo makakapanggaya ka sa santo ng medisina? Mga probinsyanong ito lang ang maloloko mo. Mukhang ikaw ang tipo na hindi susuko hanggat walang ebidensya.
Kahit ikaw nga ang santo ng medisina, sabi-sabi lang na banal ang kakayahan mong magpagaling at maalam ka sa martial arts. Pero sabi-sabi lang yon. Tingnan natin ang katotohanan ngayon. Sige, ipapakita ko sa'yo. Mabuti, tingnan natin kung matatagalan mo ang unggol ng gintong dragon ko. Isang simpleng trick lang. Itay, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa tatay ko? Ang kasamaan ay parurusahan ng langit at ng akin. Kinuha ko siya, magiging tanga siya habang buhay. Hindi na siya makakagawa ng masama. Ikaw, iligtas mo ang tatay ko ngayon din. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita kailanman patatawarin. Hindi mo ako patatawarin. Sino ka ba para sabihin yon? Ikaw, Sinabi ko sa'yo, mula nang ipagkanulo mo ang iyong prinsipyo at naging masama, huli na ang lahat. Wala nang pagbabalik at ikaw. Isang ordinaryong tao tulad mo, kung tinupad mo lang ang pangako mo, ikaw sana ang asawa ng ina ng dragon, ang marangal na asawa ng santo ng medisina. Pero pinili mong maging aso, kaya nararapat sa'yo ang kahihiyan. Mga gwardya, dalhin ninyo ang kanyang ama, siya at ang lalaking ito pabalik sa grupong ina ng dragon. Ikulong sila sa Eternal Night at huwag nang makakita pa ng liwanag. Opo, dalhin ninyo sila. hindi. Shenjiao, sinira mo ang tatay ko, winasak mo ang buhay ko. Hindi kita kailanman patatawarin, hindi kita kailanman palalayain. Ang dami mo ng kasalanang ginawa, ayaw mo pang magbago. Mukhang kailangan kong ipakita sa'yo ng eksakto kung ano ang mali mong ginawa. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng mga kamay na ito? Ano? Ito ang kanang kamay, tinatawag ding kamay ng parusa. Ang kamay na ito ay hinaluan ng 100 uri ng lason. Gamit ito kayang magdulot ng hindi kayang tiising sakit, gawing impyerno ang buhay. Ito naman ang kaliwang kamay, tinatawag ding kamay ng gantimpala. Ang kamay na ito ay binabad sa 100 uri ng lunas, puno ng espiritual na enerhiya, kayang gamutin ang lahat ng uri ng sakit. Para sa mabubuti, ginagamit ko ang kamay ng gantimpala. Para sa masasama, ginagamit ko ang kamay ng parusa. Dahil nananatili kang napakasama, mas mabuting mabuhay ka na lang bilang isang aso. Iyon ay magiging isang biyaya sa mundo. Ano ang gagawin mo? Dalin niyo sila. Zhao. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Nung binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo kinain. Ngayon wala ka ng pagkakataon. Dalin niyo sila. Zhao. Mahal, totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Ikaw ba talaga ang santo ng medisina at ang ina ng dragon? Pagkatapos ng lahat, hindi ka pa rin naniniwala? Naniniwala ako. Siyempre naniniwala ako. Ang saya lang. Biglaan dumating ang kaligayahan. Akala ko, dahil ikinasal si Qin Yuhuai sa ina ng dragon, ako naman ang makakapag-asawa sa santo ng medisina. Pero lahat pala ng biyaya ay mapupunta sa kanya. Sige, pangako ko maliban sa pagtulog sa tabi ko, lahat ng makukuha ng asawa mo, may parte ka rin. Talaga ba manugang? Mula ngayon, kapag bumibili ako ng regalo, doble ang bibilhin ko. Mabuti. Ay, napakaganda nito. Hindi ko inakalang magiging ganito kagaling ang anak ko at makakahanap pa ng napakahusay na asawa. Nako, ang saya-saya ko. Ma, ang hirap ng pinagdaanan mo para sa amin sa mga nakaraang taon. Panahon na para mag-enjoy ka, karapat-dapat ka. Magpahinga ka na lang at mag-enjoy sa iyong pagre-retiro. Sige, wala nang ibang hiling si mama. Gusto ko lang mayakap ang mga apo ko. Walang problema ang hiling na iyan. Asawa, halika na. Maghanap tayo ng lugar para gawin ang mga apo ni mama. Sige,